Nagbanta ang nanay ko na kung sino man ang gustong magpakasal sa akin, dapat maglabas ng 50 yuan. Kaya kung kani-kanino ipinagsasabi ng ate ko, na ang kapatid kong lalaki, bukod sa medyo mataba, medyo maitim at medyo pandak, ay bagay pa rin maging asawa. Dahil doon, ang mga kaibigan niya ay agad nagsitakbuhan at umiwas. Hanggang isang araw, isang lalaking gwapo at maaliwalas ang mukha, ang lumitaw sa bulwagan ng handaan kasama si Suwanru. Sa sandaling iyon, nabaliw ang lahat ng mga kaibigan niya. Ito ba ang kapatid mong sinasabi mong medyo mataba at medyo maitim, at medyo pandak, dahil kilala si Suwanru na sobrang mapang-angkin. Natatakot siyang pag-interesan ako ng mga kaibigan niya, kaya lagi niyang ipinakakalat na pandak ako, pangit at kurip. Dahil doon, simula nang magkaedad ako, ni minsan ay hindi pa ako nagkaroon ng karelasyon. Halos ikabaliw sa pag-aalala ng mga umampon sa akin. Anong klaseng asawa ba talaga ang hinahanap mo? Kung gusto mong mapangasawa ang mahal kong kapatid, daigin mo muna ako sa pagtrato sa kanya. Noon, ang inatupag ko lang ay ang sumubsob sa yakap niya, kaya hindi niya nakita ang pamumula ng mukha ko. Hindi niya alam na siya ang laman ng puso ko. Hindi madaling tanggapin ng mundo ang pagmamahal ko sa kanya, kaya matagal ko itong naitago ng maayos. Hanggang sa gabing nabunyag iyon, ang babaeng mahal na mahal ako, ay sinampal ako sa unang pagkakataon. Wala kang hiya. Kinabukasan, inanunsyo niya ang balita ng kasal niya sa kaibigan kong lalaki. Huwag mong kalimutang dumalo sa kasal namin ni Jingyan. Pagkabasa ko, parang naubos ang lahat ng luha ko sa kaiiyak. Sa sandaling iyon, tumawag ang ahensyang naghahanap ng pamilya. Sinabi nilang natagpuan na nila ang tunay kong mga magulang. Kaya nagpasiya akong iwan na siya. Tumawag ako sa tunay kong mga magulang, na nasa iba yung dagat. Tay, nay, pumapayag akong sumama sa inyo at manirahan sa abroad. Pagkarinig nila sa sinabi ko, napaiyak sa tuwa ang mga magulang ko sa kabilang linya. Napakabuti niyan, Xia Oyu. Kung hindi dahil sa lindol noon, hindi sana tayo nagkahiwa-hiwalay ng napakaraming taon. Pupuntahan ka na namin ngayon para iwi ka. May kakaibang pait na gumuhit sa puso ko. Huminga ako ng malalim para pakalmahin ang rumaragasang emosyon ko. Bigyan niyo pa ako ng kalahating buwan. May mga bagay pa akong kailangang ayusin dito. Pagkatapos kong matapos ang lahat, pupunta ako riyan. Tama ka, naguluhan lang sina Papa at Mama. Tutal, napalaki ka ng pamilyang Su sa loob ng napakaraming taon. Narinig pa naming lalo kang inalagaan ng ate mong iyon mula pagkabata hanggang paglaki. Dapat kang ngang makapagpaalam ng maayos sa kanila. Nang marinig kong nabanggit si Suwanru, bahagyang kumabog ang puso ko. Noong 6 na taong gulang ako, nawalay ako sa mga magulang ko dahil sa isang malakas na lindol. Sa huli, inayos ng organisasyon na ampunin ako ng pamilyang Su. Ang pamilyang Su ay isang tunay na makapangyarihang angkan. Abalang-abala sa opisyal na gawain sina Ji at Yan Su. Bagaman inampun nila ako, hindi naman ganoon karami ang malasakit nila sa akin. Imbes na sabihing pinalaki ako ng pamilyang Su, mas tama sigurong sabihing si Suwanru ang nagpalaki sa akin. Noong 7 anyos ako, takot ako sa kulo. Kinandong niya ako at kinantahan ng oyai para patulugin ako. Noong 10 anyos ako, matakaw ako sa merienda, nainggit sa mga snacks at laruan ng kaklase ko, at halos binili niya ang buong tindahan. Pinalaki niya akong parang munting prinsipe na kinaiinggitan ng lahat. Noong 14 na anyos ako, nilagnat ako at nahimatay sa bahay. Siya ang paruot parito para magpainit ng tubig para sa akin. At siya rin mismo ang dahan-dahang nagsubo ng gamot sa akin. Basta anumang gusto ko, lagi niya iyong naihahain sa harap ko agad. Palaging binibiro ng mga tao rito na sobrang mapang-angkin siya. Pero walang nakakaalam, na sa napakaraming gabing kami lang ang magkaramay. Matagal ko nang minahal si Suwanrong. Pero hindi ako nangahas na umamin. Sa diary ko lang ako, palihim na nagtatala ng nararamdaman ko para sa kanya. O kaya ay nagsasabi ako sa matalikong kaibigang si Song Jingyan. Pero kailanman ay hindi ko inakalang isasabi ni Song Jingyan ang bagay na ito kay Suwanrong. Noong gabing iyon, bigla na lang pumasok si Suwanru sa kwarto ko. Hinagilap ni Chen Zulian ang diary na iyon, at pinunit iyon ng pira-piraso. Ibinato niya sa akin ang pinunit na diary. Hindi pa man ako nakakapagsalita. Padabog na niyang isinara ang pinto at umalis. Mula noon, lahat ng paraan ginawa niya para iwasan ako at huwag magkita. Kahit minsan man ay nagkakasalubong kami, napakalamig pa rin ang tingin niya sa akin, na parang estranghero lang ako. Gusto ko sanang humingi ng malinaw na sagot. Pero nadatnan ko si Suwanru na sinisiksik si Song Jingyan sa isang sulok. Ayaw maghiwalay ng halik. Sa tingin ko, marahil maraming bagay na matagal nang itinakda ng langit ang wakas. Itinakdang walang posibilidad sa pagitan namin ni Suwanru. Itinakdang ang mga taong ito na nanatili ako sa pamilyang Su ay isa lamang panaginip. Ngayon, dapat na rin akong bumalik sa orihinal kong landas. Kaya gumawa ako ng desisyon na bumalik sa tahanang tunay na para sa akin. At bitawan na rin ang matagal ko ng pagkagusto kay Suwanru. Maaga akong bumaba ng araw na iyon at tiningnan ang mga ampon kong magulang na masiglang nagyayaya sa aking mag-almusal. Ngumiti akong maamok at lumakad papunta sa tabi nila para umupo. Pagkatapos, ang tungkol sa paghahanap ko sa aking tunay na mga magulang at ang desisyon kong mag-abroad para hanapin sila, ay sinabi ko sa mga ampon kong magulang, magandang balita yan, Xiao Yu. Masayang-masaya si Mama na nahanap mo ang tunay mong pamilya. Nasabi mo na ba ito sa ate mo? Natigilan ako. Kailangan ko pa bang sabihin kay Suwanru? Ngayon, nasa Song Jingyan na ang buong isip niya. Ano pa bang kaibahan kung sabihin ko o hindi? Ano ang sasabihin mo sa akin? Bigla akong lumingon. Saktong nakita ko ang babaeng nakatayo sa may pinto. Wala naman, ate.
Nakauwi ka na pala. Nang marinig ang tawag na matagal na niyang hindi naririnig, napahinto si Suwanru sa paglakat. Hindi niya napigilang titigan ako ng malalim. Kailan nga ba nagsimula na tumigil akong tawagin siyang ate? Noong 18 ako, 15 o mas maaga pa. Ngayon, muli ko siyang tinawag na ate. Lalong lumalim ang tingin ni Suwanru. Matagal niya akong tinitigan ng mariin, na para bang may nagbago sa akin. Pagkaraan ng ilang sandali saka lang niya ibinaba ang tingin at binawi ang mga mata niya. Lumapit siya at inilapag sa mesa ang regalong dala niya. Mahinahon niyang sinabi, Mama, Papa, ito ang mga regalong binili ni Jingyan para sa inyo. Munting pasalubong lang daw ito at sana raw magustuhan ninyo. Magugustuhan namin, syempre. Ang mga regalong bigay ni Jingyan ay laging napakaganda. Napagpasalamat mo na ba siya para sa amin? Wanro, sa susunod na bumisita ka sa bahay ni na Jingyan, isama mo na rin ang latang pulang tsaa sa kabinet. Kung libre kayo sa weekend, yayain mo siya at ang mga magulang niya na dumalaw dito. Malinaw na usapan na ito tungkol sa kasal. Tahimik akong nakaupo sa kinaupuan ko at pinapanood sila. Isang matinding pag-iisa ang umapaw sa puso ko. Diin kong kinurot ng mga kuko ko ang kamay ko. Pero agad ring lumuwag ang palad ko. Sa sandaling ito, malinaw ko na namang naramdaman na isa lang akong tagalabas. Pero, hindi ko na rin kailangang mabalisa sa mga bagay na ito sa hinaharap. Sa pag-iisip na iyon, payapa akong tumayo at naglakad papunta sa kwarto. Nang marinig ang ingay, itinaas ni Suwanro ang tingin habang nakikipagkwentuhan sa mga magulang niya. Ang likod ko lang ang nakita niya bago ako nawala sa likod ng pinto. Akala ko lang ba? Mula nang bumalik siya hanggang ngayon, iisa lang ang sinabi niya. Hindi talaga ito tulad ng dati niyang ugali. Nang hapon, dala ang household register, pumunta ako sa presinto para asikasuhin ang paglipat ng rehistro. Pagkababa ko ng hagdan, nakita ko si Song Jingian na nakaupo sa tabi ni Suwanru. Nakangiting pinapanood siyang magbalat ng kahel. Ang mahahabang daliri ni Suwanru ay mabilis na nagbalat sa kahel at isa-isang inalis ang mapuputing himulmol nito. Pagkatapos, hinati niya ito at iniabot ang kalahati sa bibig ni Song Jingian. Namula ang pisngi ni Song Jingian, tumingin siya rito at masunuring kinagat gamit ang mga labi ang kahel sa kamay nito. Marahang napangiti si Suwanru at muling humugot ng tissue mula sa kahon sa tabi. Maingat niyang pinunasan ang sulok ng labi ng taong nasa harap niya. Matamis ba? Tumango si Song Jingian. Pumili siya ng isang pirasong kahel at iniabot ito kay Suwanru. Ikaw rin, tikman mo. Habang pinagmamasdan ko ang matalik na tagpong iyon ng dalawa, tahimik kong binawi ang tingin ko at naglakad ako palabas ng pinto. Xiaoyu. Lumingon ako. Nakita ko siyang kumaway sa akin. Wanru, day off ngayon. Nagkasundo kaming mamasyal sa parke. Gusto mo bang sumama sa amin? Date ninyo iyon, hindi magandang mang-abala ako. Magkakapamilya naman tayo. Ano namang masama sa pagsama mo? May aasikasuhin pa ako. Sa susunod na lang. Nang marinig niyang muli ko siyang tanggihan, biglang nanigas ang ngiti sa mukha ni Song Jingian. Xiaoyu, galit ka pa rin ba sa akin dahil inagaw ko ang ate mo? Kaya ayaw mong sumama sa amin mamasyal. Ikaw naman talaga ang gusto ko. Paanong masasabi mong aksidente iyon? Dahil sa linyang iyon, namula ang mga tainga ni Song Jingian. Mahinang tumawa si Song Eru. Sumubsob siya sa yakap nito. Kung ayaw niyang pumunta, hayaan mo. Kung sino ang susundin niya, ako dapat. Pagkatapos niyan, kanya-kanya na kami ng landas. Magalang akong nagpaalam sa kanilang dalawa at tumalikod para lumabas ng pinto. Pagkatapos asikasuhin ang paglilipat ng rehistro ng sambahayan, lumabas ako ng presinto at nagtungo sa racing club. Sa opisina, isang buong pader. Ang puno ng mga karangalang nakuha namin, pati na ang mga litrato mula sa iba't ibang kompetisyon. Habang nakatingin ako, puno ng panghihinayang at pag-ayaw humiwalay ang mga mata ko. Hindi ko inakalang ganoon kabigla ang pamamaalam. Pumasok si Shifu mula sa labas at tinapik ang balikat ko. Sa pagtingin ko sa gurong 10 taon akong inalagaan, umapaw na naman sa lalamunan ko ang pagpipigil kong pangungulila. Kinurot ko ang palad ko at huminga ng malalim. Shifu, aalis na po ako papuntang ibang bansa. Nahanap na ako ng tunay kong mga magulang. Gusto kong manirahan sa ibang bansa kasama sila. Magandang balita naman iyan. Pagdating mo sa abroad, magpapatuloy ka pa rin ba sa karera? Ang karera ang matagal ko ng pangarap. Hindi ako yung basta-basta na lang susuko. Ipagpapatuloy ko pa rin ito sa hinaharap. Aalis ka na ba ngayon? Magsisimula na agad ang pinakamalaking paligsahan sa bansa. Malaki ang sansa mong magkampiyon sa pagkakataong ito. Napag-usapan na namin ito ng mga magulang ko. Aayusin ko muna ang mga bagay dito bago ako bumalik. May kalahating buwan pa. Sakto para matapos ko muna ang paligsahang ito. Doon lang nakahinga ng maluwag si Shifu. At muling tinapik ang balikat ko. Nagkwentuhan pa kami ni Shifu sandali. Gabi na nang pasanin ko ang bag ko at umuwi. Pero pagkapihit ko pa lang ng pinto, nakita kong naroon pa rin si Song Jingian. Nang makinig akong mabuti, doon ko lang napansing pinag-uusapan pala nila ang kasal. Pinag-uusapan nila ang mga damit at mga estilo ng wedding gown. Nahilo ako sa dami ng pagpipilian. Iniisip kong si Xiaoyu na lang ang pagpasyahin ko para sa akin. Tutal, napakatagal na naming magkapatid sa samahan. At alam din niya ang mga gusto ko. Pagkasabi ng linyang iyon, eksakto namang pumasok ako sa bahay. Xiaoyu, nag-aalala ang bayaw mo tungkol dito. Bakit hindi sa mga araw na ito? Samahan mo na lang siyang mamili ng mga gagamitin sa kasal. Nakita ko ang ngiting sumilay sa gilid ng mga mata ni Song Jingian. Pero nang magtagpo ang mga mata namin, ang ngiti ay naging mapanukso. Ibinaba ko ang tingin at nag-isip sandali. Sa huli, tumanggi pa rin ako.
Pasensya na, wala akong oras. May mga aasikasuhin pa ako sa club. Kalahating buwan na lang ang natitira sa akin. Bago ako umalis, marami pa akong kailangang tapusin ng maayos. Wala talaga akong paraan para samahan si Song Jingyan mamili. Pero kakababa ko pa lang ng salita, biglang bumigat ang atmosfera. Ikakasal na ang matalik mong kapatid. Hindi mo ba pwedeng ipagpaliban muna ang mga bagay mo? Dito na nagtatapos ang usapan. Bukas, ako na ang hihingi ng leave para sa'yo. Kung gagamitin niya ang katayuan niya bilang nakatatanda, para pilitin akong pag-live-in, ano pa bang karapatan kong tumanggi? Pagkarinig noon, mapait akong napangiti. Hindi na ako nagsalita pa. Sa sumunod na mga araw, napilitan akong isantabi muna ang lahat ng bagay, at buong pusong samahan si Song Jingyan. Sa pagpili ng mga gagamitin sa kasal, akala ko, mamimili lang siya ng kaunti sa department store at tapos na. Hindi ko akalaing isinama niya ako mula timog ng lungsod hanggang Hilaga. Mula sa wedding gown, hanggang sa isang baso ng alak, gusto niya ako ang magpasya. Hipag, nang imungkahi kong magpasugo na lang siya kay Suwanro para magtanong. Nagtatakang sinabi niya, bakit patatanungin ang ate mo? Ang ate mo, sobrang abala niyan. Bukod sa pagbibigay sa akin ng pera, wala na siyang alam. Ikaw pa rin ang nakakaintindi ng gusto ko. Noong nakaraan, pinasama ko siya para pumili ng wedding ring. Pero siya naman, isang buong kabinet ng wedding ring ang ipinadala niya diretso sa bahay ko. At sinabing pumili na lang ako kahit alin. Nagreklamo siya sa akin. Pero ang mga mata niya ay punong-puno ng hindi maitago na pagyayabang. Tahimik akong nakinig, wala ang reaksyong inaasahan niya. Nang may sasabihin na sana si Song Jingyan, biglang napadako ang tingin niya sa babaeng nasa pinto, si Suwanro. Bakit ka na parito? Tumingala ako. At nakita ko siyang tumakbo palapit, at yumakap kay Suwanro. Hindi ba sabi mo pupunta ka sa templong nasa bundok sa labas ng lungsod para magdasal? Nag-file ako ng kalahating araw na leave para sunduin ka. Si Xiaoyu ang kasama ko nitong mga nakaraang araw. Paano kung sumama ka na lang sa amin? Hindi man lang ako tinapunan ng tingin ni Suwanro. Binuhat lang niya ang mga nabili na at naglakad palabas. Kasabay ng malalayong pagtunog ng kampana, unti-unting naglaho ang makapal na ulan, at lumitaw rin ang tanawin ng bundok sa labas ng templo. Sa harap ng lahat, nakayuko ako, at seryosong nakatitig sa batong daan sa paanan ko. Hakbang-hakbang akong naglakad palabas. Anong ingay iyon? Bigla nitong naputol ang iniisip ko. Pag-angat ko ng tingin, nakita kong nakahinto si Song Jingyan sa harap ng isang punong budhi. Masusi niyang tinitingnan ang mga nakasabit na wish tags dito. Naway laging masaya si Xiaoyu taon-taon, at mapuno ng taos pusong pagmamahal bawat taon. Naway pagpalain si Xiaoyu sa buhay na ito at hindi dapuan ng sakit o sakuna. At naway puro mabubuting tao ang makatagpo niya. Naway ang aking batang si Xiaoyu, sa bawat umaga't gabi, ay ligtas at payapa taon-taon. Mananampalatayang si Suwanro. Pero habang nakatingin ako sa mga wish tags na iyon, bahagyang nanginig ang puso ko, at lalo pang naanod palayo ang isip ko. Dahil sa malaking lindol na iyon, mahina na talaga ang katawan ko noon pa man. Maliit na sakit tuwing 3 araw, malubhang sakit tuwing 5 araw. Para gumaling ako agad, bawat linggo ay pumupunta si Suwanro sa templo para magsabit ng wish tags para sa akin. At ipanalangin manatili akong ligtas at payapa. Hindi ko inakalang sa dami ng taong lumipas. Ganito pala karami ang naisabit ni Suwanro. At hanggang ngayon, nakasabit pa rin sa punong ito ang mga wish tags na iyon. Pero kami ni Suwanro, hindi na talaga makababalik sa dati. Napakaganda talaga ng samahan ninyong magkapatid. Mukhang ako pa ang sobrang tao rito. Hindi na naipagpatuloy ni Song Jingyan ang pagbasa. Nanlamig ang mukha niya. Tinalikuran niya kami at paalis na. Huwag kang ganyan, anong sobrang tao? Ikaw ang asawa ko. Kapatid ko lang siya. Kung hindi ka masaya, ipapababa ko na lang ang mga ito. Pagkasabi noon, lumingon si Suwanro at inutusan ang mga tauhan na ang mga wish tags sa puno ay tanggalin lahat, isa-isang wish tags. Sunod-sunod na nahulog sa lupa. Walang pakundangang natatapakan ang mga iyon at nadudumihan ng puti. Di nagtagal, napuno na naman ng panibagong wish tags ang puno. At ang mga nakasulat doon ay pawang kay Suwanro. Mga salitang pag-ibig na espesyal niyang isinulat para kay Song Jingyan. Doon lang muling umiti si Song Jingyan. Mayabang niya akong sinulyapan. Kung gagawin mo ito, hindi ba magagalit si Xiaoyu? Paanong hihigit ang kapatid sa asawa? Sa wakas, napasaya rin si Song Jingyan. Sa daan pabalik ng syudad, dikit na dikit siya kay Suwanro. Ako naman ay nakaupo sa likuran. At nang ipinikit ko ang mga mata ko para sana magpahinga, biglang bumilis ng husto ang takbo ng sasakyan. Binuksan ko ang mga mata ko. Magtatanong pa lang sana ako kung ano ang nangyari nang biglang may umalingaw na malakas na pagsabog sa tabi ng tainga ko. Biglang nasiraan ang sasakyan, bumangga sa guardrail at gumulong pababa. Sa huli, mahigpit itong naipit sa bangin. Malakas na tumama ang ulo ko sa sandalan ng upuan. Paulit-ulit na nagdidilim ang paningin ko. Nang muli akong magkamalay, ang nakita ko lang ay ang buong katawan ko'y nakaipit sa upuan, at ang braso ko ay malalim na natusok ng sanga ng puno. Sa tabi ko ay si Song Jingyan na nawalan din ng malay. Mukha namang wala siyang malubhang pinsala. Nahimatay lang siya sa takot. Mabilis kumilos si Suwanro na nasa driver's seat. Siya ang unang bumasag ng bintana at gumapang palabas ng sasakyan. Ilang beses siyang nayanig bago tuluyang nakatayo ng maayos. Sinulyapan niya akong halos hindi na makahinga sa sakit. At si Song Jingyan na walang malay. At matapos lang ang saglit na pag-aatubili, isinakay niya sa likod si Song Jingyan. Mauuna ko nang ilabas si Jingyan. Mamaya, magpapadala ako ng tao para sunduin ka.
Pagkasabi noon, hindi na niya muling tiningnan ang ekspresyon ko. At karga si Song Jingyan, dali-dali siyang umalis. Parang takot na takot siyang may mangyaring kahit kaunting masama sa kanya. Noong sandaling nagpa siya akong sukuan siya, sinabi ko na sa sarili ko na hindi na ako iiyak pa para sa kanya. Sa hinaharap, para na lang sa sarili ko ako mabubuhay. Pero nang mag-isa akong naipit sa ilalim ng sasakyan sa lamba, naalala ko pa rin ang hindi ko mapigilan ang lindol noon. Noon, natabunan din ako ng mga guho. Sa madilim na ilalim ng lupa, wala nang iba kundi ako. 3 araw at 3 gabi akong naipit. Pagkatapos, inampun ako ng pamilyang Su. Araw-araw kong napapanaginipan ang mga araw ng lindol na iyon. At umiiyak ako sa ilalim ng kumot hanggang manginig. Noong mga panahong iyon, laging tumatakbo si Su Wanro papunta sa kwarto ko. At mahigpit akong yayakap sa dibdib niya. Huwag kang matakot, mabait na bata, nandito si ate. Mula ngayon, hindi na hahayaang masaktan ka ni ate kahit kaunti. Pero ngayon, kitang-kita kong palayo siya ng palayo. At sa huli tuluyan nang nawala sa paningin ko. Padilim ng padilim ang langit, pero hindi pa rin dumating si Su Wanrong. Mapait akong napangiti, at pilit na tiniis habang inuubos ang huli kong lakas. Hindi alintana ang sakit, at hirap na gumapang palabas mula sa pagkakaipit. Pagkatapos, nagitngit ako ng ngipin, at marahas na binunot ang sanga na nakabaon sa braso ko. Sa huli, unti-unti akong gumapang palabas. Hindi ko alam kung gaano katagal akong gumapang. Hanggang sa wakas ay nakarating din ako sa pangunahing kalsada, at tuluyan na akong nawalan ng malay. Nang magising akong muli, natuklasan kong nakahiga ako sa kama ng ospital, at balot ng makapal na benda ang kamay ko. Ang huli kong alaala ay, nasagip ako ng isang mabuting taong nagdaraan, at mula nang maospital ako hanggang ngayon, ni minsan ay hindi ako dinalaw ni Su Wanru. Sabi ng nurse, inaalagaan niya si Song Jingning. Bahagyang sugat lang naman kay Song Jingyan, pero umupa siya ng isang buong palapag, para lang mapagsilbihan siya. Pagkarinig ko roon, di ko na malayang napatingin ako sa braso ko. Nakabalot ng benda, at naalala ko ang taong na-ospital ako dahil lang sa simpleng sipon. Si Su Wanru ay gaya rin ngayon na parang may malaking kalaban, at hindi umaalis sa tabi ko kahit isang hakbang. Noong araw na madidischarge ako, maraming kaibigan ang sumalubong sa akin. Kasama roon ang isang babaeng minsang nanligaw sa akin. Pagtingin ko sa bulaklak na inabot sa akin, automatiko ko iyong gustong tanggihan. Pero nautal na pinutol ako ng babae. Sia Oyo, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Bulaklak ito para ipagdiwang ang paglabas mo ng ospital. Alam kong malapit ka nang umalis. Gusto ko lang na maging maayos ang buhay mo palagi pagkatapos nito. Maya natigilan ako sandali bago nagpasalamat. Pero paglingon ko pa lang, nakita ko si Su Wanrong na nakatayo sa may pintuan. Sa alaala ko, bihira siyang magalit. Pero sa sandaling iyon ay tuluyan siyang nagdilim ang mukha. Malamig niyang tinitigan ang bulaklak sa kamay ko. Saka tumalikod at umalis. Napatigil ako, medyo naguguluhan. Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit. Pero hindi ko na iyon masyadong inisip. Pag-uwi ko, isinaksak ko agad ang bulaklak sa florera. Biglang may kumatok sa pinto mula sa labas. Nakakapit ako sa dingding habang dahan-dahang lumakad para buksan ang pinto. Nang bumukas ang pinto ng kwarto, bumungad sa akin ang mukha ni Su Wanru. Mula nang malaman niya ang nararamdaman ko, bumagsak sa sukdulang lamig ang relasyon namin. At hindi na muling kumatok si Su Wanru sa pinto ko. Ano naman ang pakay niya ngayon dito? Kakapagsalita ko pa lang. Pero bigla akong niyakap ni Su Wanru. Sa biglang kilos na iyon, napaatras ako ng ilang hakbang. Kinabukasan, paglabas ko mula sa guest room, nakita kong nakakunot noo si Su Wanru habang papalapit sa akin. Bakit ako napunta sa kwarto mo? Nang makitang wala siyang alaalang kahit ano sa nangyari kagabi. Magsasalita na sana ako, pero malamig akong pinutol ng babae. Ikaw ba ang nagpasok sa akin doon? Sia Oyo, sinabi ko na, imposibleng mangyari ang sa atin. Lalo pat ikakasal na ako. Hindi ka pa ba sumusuko? Napatigil ako. Pagkatapos ay yumuko at wala akong sinabi. Ano pa bang silbi ng magsalita? Ang pagkagusto ko sa kanya ang siya kong orihinal na kasalanan. Sa mga mata niya ngayon, anumang gawin ko ay mali. Nang makita niya akong mapula ang mga mata at nakayukot tahimik, bahagyang bumigat ang paghinga ni Su Wanru at akmang lalapit sa akin. Nang may banayad na boses ng lalaki mula sa labas, Wanru, pumasok siya mula sa labas. Nang yayakapin ko na sana siya nang nakangiti, biglang bahagyang nanigas ang ngiti niya. Bakit may sugat ang gilid ng labi mo? Ayos lang, baka nakagat lang ng lamok. Walang malay niyang hinipo ang sariling labi niya. Pagkatapos ay tinitigan niya ako ng malalim. Sa sumunod na mga araw, hindi na ako muling nakipagkita ng kaming dalawa lang ni Su Wanru. Abala siya sa pagsama kay Song Jingyan, at ako naman ay kailangang magpursigi sa ensayo. Nang araw na iyon, habang naghahanda akong sumakay sa race car para mag-ensayo, biglang dumating si Master kasama sina Su Wanru at Song Jingyan. Lumapit siya at nagpakilala. Ito si Miss Su. At ito si Song Jingyan, isang racer na espesyal na naipasok. Palakpakan nating lahat ang pagdating niya. Sa gitna ng palakpakan ng lahat, tumingin si Master sa akin na nasa pinakadulo at sinabing, Sia Oyu, ikaw na ang bahalang gumabay kay Jingyan mula ngayon. Pagkatapos ng pagpapakilala, magalang na muling isinama ni Master si Su Wanru at si Song Jingyan para asikasuhin ang mga papeles. Sa sandaling sumara ang pinto, nagbulong-bulungan ang lahat. Narinig ko na gusto raw sanang sumali ni Song Jingyan noon sa club natin. Pero hindi pumasa ang galing niya, kaya hindi tinanggap. Talagang karapat-dapat kay Miss Su. Isang salita lang niya, at basta-basta na lang nakapasok ang taong iyon. Noong tayo, ang dami pa nating dinaanang pagsubok bago makapasok. Hindi talaga maikukumpara, hindi maikukumpara.
Sunod-sunod ang mga salitang puno ng inggit. Saglit na natuliro ang tingin ko. Walang mas nakakakilala kay Suwanro kaysa sa akin. Malamig ang ugali niya at mahigpit sa prinsipyo. At noon pa man ay pinahahalagahan niya ang mga patakaran. Kahit malaki ang kapangyarihan niya, hindi siya kailanman gumamit ng pribilehiyo. Pero ngayon, kay Song Jingyan, saka lang siya unang nagbigay ng eksepsyon. Mukhang mahal na mahal niya talaga siya. Mula noon, sumali na si Song Jingyan sa club, at ako naman ang naging senior niya. Sinunod ko ang bilin ni Master, at tinuruan ko siya ng buong sipag at seryoso. Pero si Song Jingyan ay ayaw pasawayin. Hindi lang siya sobrang pabaya sa tuwina. Araw-araw pa siyang naghahanap ng kung ano-anong dahilan para hindi sumali sa ensayo. Sa pagkakataong ito, hindi ko na naman siya naabutan at bigla na lang siyang nawala. Kaya lumapit na lang ako sa bintana para tawagin siya. At sa isang tingin, nakita ko agad si Suwanro. Hindi na ako tumingin pa. Kalmado kong isinara ang bintana at nagpatuloy sa ensayo. Gabi na nang makauwi ako. At agad kong nakita si Suwanro na nakatayo sa may pintuan. Madilim at hindi mabasa ang ekspresyon sa mukha niya. Mukhang hinihintay niya ako. Paglapit ko pa lang para tanungin kung anong kailangan niya. Narinig ko na agad siyang malamig na nagtatanong, Xiaoyu. Pwede bang tigilan mo na ang palaging pag-target kay Jingyan? Kung ayaw mo sa kanya, sabihin mo na lang ng diretsyo. Pagod na ako noon. At nang marinig ko ang sinabi niya, biglang rumagasa sa akin ang samut-saring masalimuot na damdamin. Hinagpis, lungkot, at matinding kawalan ng magawa. Hindi ko na kailangang manghula. Alam ko nang si Song Jingyan ang nagdagdag bawas sa kwento sa harap niya. At may kung ano-ano na namang sinabi. Hindi ako nagpaliwanag. Nilagpasan ko lang siya at bumalik sa kwarto ko. Mula noon, mas naging maluwag ako kay Song Jingyan. Dahil doon, lalo siyang naging kampante at mayabang. Araw-araw, pumupunta lang siya sa club para mag-time in. Tapos tatalikod at aalis na. Galit na galit ang iba at gusto siyang kumprontahin. Pero agad ko silang pinigilan. Umiling ako. Buhay ni Song Jingyan iyon. Kapag hindi pumasa sa assessment, sa pilitan siyang paalisin. Sarili niyang buhay iyon, siya ang mananagot doon. At saka, wala na rin akong oras ngayon para turuan pa siya. Akala ko, doon na matatapos ang lahat. Pero hindi ko inasahang bigla akong hahanapin ni Suwanro. At hihilinging ibigay ko ang slot ko sa paligsahang ito kay Song Jingyan. Noong una, hindi ako. Agad nakapag-react. Nang tanungin niya ulit ako kung pumapayag ba ako. Saka lang ako nag-angat ng tingin at tumingin sa kanya. May malamig na galit sa mga mata ko. Sinasabi mong ibigay ko sa kanya ang slot ko. Pinilit kong pigilan ang emosyon ko. Pero hindi ko pa rin maitago ang panginginig sa boses ko. Tutal, bayaw mo naman siya. At isa lang namang slot sa kompetisyon ito. Ganoon ba talaga iyon kahalaga? Suwanro, alam na alam mo naman kung ano ang kahulugan ng karera para sa akin. Ang puso ni Suwanro ay parang mahigpit na dinakma ng kung anong bagay. Parang naalala rin niya ang mga taong iyon. Napaulit-ulit akong nagpapakamatay sa ensayo para sa karera. Bigla niyang ipinasok ang kamay niya. Sa huli, wala na siyang sinabi. Tahimik siyang tumalikod at umalis. Mula nang si Song Jingyan, dahil kay Suwanro, ay sumali sa club dahil sa isang salita niya. Unti-unting nahati sa dalawang grupo ang club. Ang isang grupo ay pinamumunuan ko, na nagsisikap para sa sarili naming mga layunin. At ang isa naman ay pinamumunuan ni Song Jingyan. Buong araw silang tamad sa ensayo. Iniisip lang kung paano palulugdan si Song Jingyan. Para sa harap ni Suwanro, makapagsabi siya ng mas maraming magagandang salita para sa kanila. At makakuha ng mas maraming benepisyo. Hindi pa kailanman direktang nagbanggaan ang dalawang grupo. Hanggang matapos ang ensayo ngayong araw. Xiaoyu, may bahagi akong hindi masyadong naintindihan. Pwede mo ba akong turuan? Hindi ko na malayang napakunot ako ng noo. At papasalita na sana ako. Nang ang sunod-sunuran sa likod ni Song Jingyan, ay bigla akong itinulak. Ano bang ibig sabihin nito? Mabait nang humihingi ng payo ang Jingyan namin. Bakit ganyan ang ugali mo? Ano bang ibig ninyong sabihin? Ako nga ang gustong magtanong kung ano ang pakay ni Song Jingyan. Napakaraming oras naman noong ensayo pero hindi siya nagtanong. Talagang hinintay pang matapos bago magtanong. Sadya ba iyon? Ayokong magkaroon ng gulo, kaya hinila ko ang kaibigan ko sa tabi ko. Pero inakala ng mga nasa kabila na natatakot kami. Kaya lalo pang lumala ang mga sinabi nila. Natatakot na kayo, ano? Sinasabi ko sa inyo, ang Jingyan namin ang susunod na chief racer. Xiaoyu, karangalan mo nang maturuan mo siya. Isa ka lang namang ulila. Kapag napikon mo si Jingyan namin, mag-ingat ka, baka palayasin ka niya. Habang nagsasalita sila, hindi ko alam kung sino ang unang nanakit. At agad nagsabunutan at nagsuntukan ang dalawang panik. Sa gitna ng kaguluhan, biglang lumapit si Song Jingyan sa tabi ko. At malakas akong itinulak. Nakatayo na ako noon sa gilid ng mataas na entablado. At nang muntik na akong mahulog, bigla kong nahablot si Song Jingyan. At naisama ko siyang mahulog. Sabay kaming nahulog mula sa mataas na gusali. Umalingaw ang mga sigaw sa paligid. At nagkagulo ang lahat. Nang dumating si Suwanro, ipapasok na kami sa operating room. Pagkakita sa kalagayan naming dalawa, namutla si Suwanro at may bahid ng pagkapraning ang dati niyang kalmadong boses. Kumusta ang lagay? Miss Su? Parehong nahulog sina Yi Jiang at Yi Song mula sa mataas na entablado. At parehong nabali ang mga binti nila. At si Yi Jiang pa ang nabagsakan ng katawan ni Yi Song. Kaya mas malala ang kalagayan niya. Ngayon, iisa lang ang espesyal na gamot para sa paggamot ng nabaling binti. Pero kahit walang gamot ay magiging ayos lang si Yi Song. Tumingin kayo kay Ji bago pa matapos magsalita ang doktor. Ay pinutol na ni Suwanro ang sinabi niya. Matigas ang tono niya. Pagkarinig ko sa matigas niyang tinig,
Parang tinamaan ng kidlat ang bagong gising kong ulirat sa sakit. Alam naman niya na ang mga binti ay gaano kahalaga sa isang kareristang nagmamaneho ng race car. Malinaw namang sinabi ng doktor na ang binti ni Song Jingyan ay wala namang magiging problema kahit walang gamot. Pinilit kong tiisin ang sakit at sa huling natitira kong lakas, umiiyak akong nakiusap. Ate, wag, nakikiusap ako, ibigay mo sa akin ang gamot, pwede ba? Kung ayaw mo sa akin, ayos lang. Kahit iniwan mo ako sa paanan ng bundok ng isang araw at isang gabi, ayos lang. Pero alam na alam mo kung gaano kahalaga sa akin ang mga binti ko. Hindi ko pwedeng mawala ang mga binti ko. Kailangan ko pang ipagpatuloy ang pangarap ko. Pakiusap pagdating sa huli, tuluyan akong humagulgol. Malalaking butil ng malinaw na luha, ang gumulong at bumagsak sa maputla kong mga pisngi. Nang makita ang batang dati, na kahit gaano kalubha ang sugat ay hindi umiiyak, na umiiyak ng ganoon katindi, di mapigilang napakuyom si Suwanro sa kamay niyang nasa tabi niya. At nang pasasalita na sana siya, si Song Jingyan na nawalan ng malay sa tabi, ay dahil din dito, naalala ang matinding sakit sa binti niya nang mahulog sila, at napaiyak din siya sa takot, Wanro. Sobrang sakit ng binti ko, iligtas mo ako, di. Pagkarinig noon, binitiwan ni Suwanro ang kamay ko. Agad siyang lumapit at hinawakan si Song Jingyan. Tatawagin ko agad ang doktor para iturok sa iyo ang espesyal na gamot. Pagkasabi nito, hindi na siya nag-atubili pa. Inudyukan niya ang doktor na iturok ang espesyal na gamot kay Song Jingyan. Nang makita ko ang tagpong iyon sa tabi, agad kong pinilit ang katawan ko at sumuong papunta kay Song Jingyan. Umaasang maagaw ang espesyal na gamot sa kamay ng doktor. Pero ang mga bali kong binti ay mahigpit na humila sa katawan ko, at hindi ako makagalaw. Bumaon ang malamig na dulo ng karayom sa mga binti ni Song Jingyan. Nakita ko nang walang magawa ang espesyal na gamot, na unti-unting dumaloy sa katawan niya. Pagkalipas ng 3 araw, sa wakas ay nagising ako mula sa pagkakakoma. Sa pagkakataong ito, nakita ko si Suwanro sa tabi ng kama. Punong-puno ng pagod ang mukha niya, at may namumulang ugat pa sa ilalim ng mga mata niya. Nang makita niyang nagising ako, bahagyang nanginginig ang kamay niyang akmang aalalay sa akin. Pero umiwas ako sa pagtabi ng katawan ko. Nanatiling nakabitin sa ere ang kamay ni Suwanro. Matagal bago niya iyon tuluyang binawi. May pagkapanglaw ang tinig niyang sabi, makakalakad ka pa rin ng normal. Pero hindi ka na makakapagkarera pa kailanman. Ako na lang naman ang bubuhay sa inyo mula ngayon. Si Jingyan ang fiancé ko. Hindi ko siya pwedeng pabayaan. Dapat sana marami akong maramdaman. Dapat sana galit at desperasyon, lungkot at sakit. O maging pagsigaw man lang. Pero nang maipon ang lahat ng emosyon sa puso ko, ang natira na lang sa huli ay panghihina. Pakiusap, lumabas ka. Matagal na binalot ng katahimikan ang silid ng ospital. Sa huli, tumayo rin si Suwanro. Nag-iwan siya ng magpahinga ka ng mabuti bago tahimik na umalis. Sa mismong sandaling nagsara ang pinto, saka ko lang tuluyang tiningnan ang sugatan kong mga binti at humagulgol ng malakas. Ang pangarap kong maging racer ay tuluyan ng nadurog at naging abo. Mula nang ipahayag ng doktor na hindi na ako makakapagkarera habang buhay, unti-unti akong naging parang bangkay na naglalakad. Hindi na ako umiiyak ni hindi na rin gumingiti. Nakaupo lang ako sa silya, tula lang nakatanaw sa labas ng bintana. Hanggang dumating ang araw ng laban, hindi ko pinansin ang pagpigil ng pamilya Su at pumunta ako sa racetrack. Umupo ako sa pinakahuling hanay, tumingin ako sa pista, at nakita ko si Song Jingyan na hawak ang slot na dapat ay akin, na umakyat sa entablado ng karera. Tinatanggap ang palakpak at mga bulaklak na dapat ay para sa akin. Pagkatapos ng laban, lumapit si Suwanro na mayakap ng mga bulaklak, at isa-isa ring lumapit ang iba para batiin si Song Jingyan. Ako lang ang nanatiling tahimik na nakaupo sa kinaupuan ko. Pinanood ko ang pagdating at pag-alis ng mga tao, hanggang sa nagkahiwa-hiwalay sila. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, bago ako tumayo at lumakad palapit. Nang makita nila akong papalapit, otomatikong humarang si Suwanro sa harap ni Song Jingyan. Kung galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mo siyang saktan. Hindi ako galit. Napunta ako rito para bigyan kayo ng regalo. Agad nitong bahagyang nayanig ang lahat. Sumama kayo sa akin. Pagkabitiw sa mga salitang iyon, lumabas na ako ng racetrack. Sa mismong sandaling lumabas sila, isang paputok ang sumirit pa itaas sa langit. At agad na sumabog, parang ulan ang pagbagsak ng mga talulot. At sunod-sunod na paputok ang nagliwanag sa kalangitan. May bahagyang pagkakamali ang sumilay sa mga mata ni Suwanro. Sa sumunod na segundo, narinig niya akong sabihing, Suwanro, naaalala mo pa ba noong unang beses akong nanalo sa karera? Nang pinaglunsad mo ako ng isang buong gabing paputok. Sinabi mo na sana ang nalalabi kong buhay ay magningning ng lubos at maging malaya gaya ng hangin. Ngayon, ibinabalik ko sa iyo ang mga paputok na ito. Naway magkasama kayo ng bayaw ko habang buhay at tumanda ng may pagmamahalan. Pagkasambit pa lang ng salitang tibayaw, biglang lumiit ang mga balintataw ni Suwanro. Napatingin siya sa akin nang di sinasadya. Ito ang unang beses na tinawag ko si Song Jingyan na bayaw sa harap ng lahat. Biglang kumirot ang puso niya. Akmang magsasalita pa lang siya. Nang tumalikod na ako at umalis. Bisperas ng kasal, abala ang pamilya Su ng husto. Maliwanag ang mga ilaw sa ibaba kahit hating gabi na. Pinamumunuan ni Sumo ang mga katulong, habang inaayos nila ang mga gamit para sa kasal at dinidekorasyonan ang silid pang kasal. Sa itaas, may ilaw ding bukas sa kwarto ko. Nakaupo ako sa carpet.
At isa-isang kinukuha ang mga regalong ibinigay ni Suwanro sa mga nakaraang taon. At inilalagay silang lahat sa malaking kahon. Isa-isa kong itinabi ang lahat ng regalong ito. Pagkatapos, niyakap ko ang tambak na kahong ito. At dahan-dahang bumaba ng hagdan. Malalim na ang gabi at tahimik ang lahat. Ang buong bahay ay puno ng masasayang dekorasyon. Bawat sulok ay tahimik na nagpapaalala na may bagong may-ari ng darating sa tahanang ito. Hindi ko na muling tiningnan ang tanawin sa harap ko at lumakad palabas habang yakap ang kahon. Sakto namang nasalubong ko si Suwanro na kararating lang mula sa pamilyang Song at nagkabanggaan kami ng diretsyo. Ano nang gagawin mo? Itatapon ko lang ang ilang hindi na kailangang bagay. Habang tinitingnan niya ang likod kong walang anumang pag-aatubili, bigla ring sumikip ang dibdib niya. Mula nang mangyari ang bagay na iyon, para bang naging ibang tao na ako. Hindi na ako pwedeng magkarera. Akala niya magwawala ako at mag-iskandalo. Pero sobrang kalmado ko. Kalmadong nakakatakot pa nga. Lumingon ako sa kanya. At sa sumunod na segundo ay narinig ko siyang magsabi. Ilang taon na ang nakalipas, sinabi mong gusto mong maging best man kapag ikakasal siya. Ngayon, bayaw ko na siya. Hindi na kapatid ko. Hindi bagay na ako, bilang nakababatang henerasyon, ang gumawa niyan. Maghanap na lang kayo ng iba. Pagkasabi niyon, hindi ko na siya tiningnan. At paisa-isang hakbang na naglakad palabas. Hindi sa hindi ako bagay, kundi sa araw ng kasal nila, aalis na ako. Noong gabi bago ang kasal, may hawak akong isang kahon. At sinadya kong hanapin sina mama at papasok. Hindi na ako makakadalo sa kasal ni ate bukas. Ang tiket na ipinabook sa akin ng tunay kong mga magulang ay nagkataong flight bukas ng umaga. Bukas, aalis na ako. Bakit naman ang biglaan ito? Hindi ito biglaan, matagal na dapat akong umalis. Nandito ang perang naipon ko nitong mga taong ito. Sapat ang halagang ito para mabayaran ang nagastos nitong 15 taon ng pamilyang Su para sa akin. Umiti ako at umiling. Pagkatapos ay kumuha ng makapal na bungkos ng mga sobre mula sa bulsa ko at iniabot iyon sa kanila. Pagkakita roon ni na Uncle at Mama Su, sunod-sunod silang umiling at pilit na isinauli sa akin ang pera. Pero mariin ko iyong itinulak pabalik. Pakiusap, tanggapin niyo ito. Pagkatapos ay lumuhod ako sa sahig. At taimtim at buong lakas na humarap sa kanilang dalawa. At yumuko ng 3 beses. Mama, Papa, salamat sa pag-aaruga at pag-aalaga ninyo sa akin itong 15 taon. Ang utang na loob ko sa pagpapalaki ninyo sa akin. Hinding-hindi ko malilimutan habang buhay. Sa mga darating na araw, hindi na ako laging makakasama sa tabi ninyo. Sana ay manatiling malusog ang inyong katawan at humaba ang inyong buhay at kaligayahan. Pag-angat ko ng ulo, may luha na sa mga mata ko at may bahid ng dugo sa noo ko. Sa araw ng kasal, dapat sana'y pumunta si Suwanro sa kasalan. Pero matagal siyang hindi kumikilos. Sa halip ay paikot-ikot lang siya sa tapat ng pinto ng kwarto. Habang nakatingin sa mahigpit na nakasarang pinto sa harap niya, biglang sumakit ang puso ni Suwanro. Pakiramdam niya, hindi siya pwedeng umalis. Kapag umalis siya, may napakahalaga siyang mawawala. Ate, anong nangyari? Pagkabukas ko ng pinto at paglabas, nakita ko si Suwanro na nakatayo sa tapat ng pinto ng kwarto ko. Ang paglayo at lamig sa mga mata ko ay muling nagpalakas ng tibok ng puso niya. Paano kung sumama ka na lang sa akin? Bahagya akong natigilan. Bakit ako sasama sa kanya? Para panoorin kung paano sila magpapakita ng lambingan ni Song Jingyan? Hindi ko sinasadyang napatingin sa relo sa pulso ko. Wala akong oras para dyan, may kailangan pa akong asikasuhin. Mamaya, didiretso na lang ako sa venue ng kasal at hihintayin kayo roon. Magsasalita pa sana si Suwanro. Nang si Mama Su sa ibaba ay tinatawag na siya, Wanro. Mahuhuli na tayo. Sa isang banda, nariyan ang pagtanggi ko. At sa kabila, ang pag-udyok ni na Uncle at Mama Su. Pero ayaw pa ring umalis ni Suwanro, hanggang sa lalong lumakas ang pagtawag sa kanya. Saka lamang niya napilitang supilin ang di maipaliwanag na takot sa puso niya. Bago magsimula ang kasal, hanapin mo ako. May sasabihin ako sa'yo. Hindi ako nagsalita. Nakayuko lang ako at malamlam ang tingin. Pero parang gusto talaga ni Suwanro ang sagot ko. Kaya inulit niya muli ang napakahalagang sinabi. Kailangan mo akong hanapin. Nang makita kong hindi siya aalis hanggat hindi ako sumasagot. Wala akong nagawa kundi magsinungaling at tumango. Sige. Naiintindihan ko. Ang mga salitang iyon, sa wakas ay nagbigay kay Suwanro ng kapanatagan. Doon lang niya binitawan ang kamay na nakaharang sa pinto at tumalikod para umalis. Pinanood ko siyang bumaba at sumakay sa wedding car. Pagkatapos, sumakay rin ang lahat sa mga sasakyang nasa likod. Sa wakas, umalingaw ang tunog ng mga paputok. Palayo ng palayo ang wedding car. Unti-unti itong lumiit sa aking paningin. Hanggang sa tuluyan nang nawala. Suwanro, maligayang kasal. Hindi na tayo muling magkikita. Pagkasabi noon, bitbit ko ang maleta na matagal ko nang naihanda at bumaba ako. Pagkalabas ng pinto, isa-isa akong naglakad papunta sa direksyon ng paliparan. Matatag ang aking likuran. Hindi lumingon. Ang kasal ng mga pamilyang Su at Song ay isang malaking balita sa kabisera. Napakaraming tao ang maagang lumabas at naghintay sa magkabilang gilid ng daang daraanan ng wedding car. Naghihintay silang maghagis ang pamilya Su ng candy sa magkabilang panig. Sunod-sunod ang mga salitang pagbati. Pero si Suwanro sa loob ng wedding car ay hindi maipaliwanag kung bakit hindi siya masaya. Naalala niya ang nangyari kaninang umaga sa harap ng pinto ko. Ang ilang malalakas na kabog ng puso niya at muli na namang nataranta ang puso niya. Parang may bagay siyang napalampas dahil mas mataas ang katayuan ng pamilya Su kaysa sa pamilya Song. Kaya sa pagkakataong ito, si Suwanro mismo ang pumunta para sunduin ang nobyo. Walang pakialam ang pamilya Su sa mga sinaunang tradisyon.
Ang gusto lang nilang ipaalam sa publiko ay na ang pagpapakasal ni Suwanru kay Song Jingnyan ay biyaya para sa pamilya Song. Ang anak nilang babae ang nagpakumbabang nag-asawa pababa ng estado. At hindi iyong sinasabing kumakapit sa mas makapangyarihang pamilya para sa kasalang pampulitika ng mayayaman. Pinalamutan din ng bongga ang pamilya Song. Punang masasayang telang palamuti. Nakatayo sa balkonahe ang ilan sa mga abay na lalaki ni Song Jingnyan. At inaabangan kung kailan darating ang wedding car ng pamilya Su. Sa wakas, tumunog ang alas negatibo 11 na kampana. Unti-unting lumitaw ang hanay ng wedding car ng pamilya Su. Excited na lumapit ang ilan sa kanila kay Song Jingnyan. Dumating na si Miss Su. Pagkatapos ng ingay ng tugtugan at kasiyahan. Sa wakas ay umakyat si Suwanru sa ikalawang palapagdala ang baukwet. Nakarating siya sa kwarto ni Song Jingnyan. Nang makita si Suwanru na nakasuot ng wedding gown, hindi napigilan ni Song Jingnyan ang pananabik sa kanyang puso. Sa wakas, mapapangasawa na niya si Suwanru pagkatapos ng kaunting biruan at saya. Nakasakay rin sa wakas sina Suwanru at Song Jingnyan sa wedding car ayon sa gusto niya at bumiyahe papunta sa hotel. Buong biyahe, palihim na tinitingnan ni Song Jingnyan si Suwanru. Hindi niya alam kung guni-guni lang ba niya. Pero pakiramdam niya mula nang sunduin siya hanggang ngayon, ay laging lutang si Suwanru. Iniunat niya ang kamay at marahang hinila ang lailayan ng damit niya. Wanru, ano nang nangyayari? May iniisip ka ba? Parang hindi ka masaya. Kagabi nang maisip kong ikakasal na tayo ngayon. Kinabahan ako kaya hindi ako nakatulog magdamag. Doon lang tumigil si Song Jingnyan sa pag-iisip ng kung ano-ano. Marahan niyang niyakap ang balikat niya. Huminto ang wedding car sa harap ng hotel. Nagpahinga muna silang dalawa sa lounge. Nag-usap pa sila ng matagal. Doon lang tumayo si Suwanru at lumabas. Naalala niya ang sinabi niya sa akin kaninang umaga. Kaya dali-dali niyang ipinatawag ang mayordomo. At inutusan itong tawagin ako. Bago pa ako dumating, biglang nalito ang kalooban niya. Gusto niyang sabihin sa akin na, mula ngayon, bayaw ko na si Song Jingnyan. Ano man ang iniisip ko sa puso ko. Huwag ko raw itong ipahalata sa harap ni Song Jingnyan. Kapag tumira na si Song Jingnyan sa bahay ng pamilya Su, maaari pa rin akong manatili sa bahay at hindi ko kailangang umalis. Sa puso niya, kapatid pa rin niya ako. Marami siyang naisip na sasabihin. At inisip pa niya kung paano magsisimula kapag nakita niya ako. Pero nang makita niyang walang kasama ang mayordomo, ang lahat ng gusto niyang sabihin ay napalitan ng pagkataranta. Nasaan si Xiaoyu? Binuka ng mayordomo ang bibig niya, pero hindi niya alam kung paano magsisimula. Noong inutusan siya ni Suwanru na hanapin ako, sakto namang nasalubong niya sina Sufu at Sumu na paakyat. Pagkarinig sa pakay niya, nagkatinginan sina Sufu at Sumu. Kung susumahin ang oras, dapat nasa eroplano na ako ngayon. At malapit nang magsimula ang kasal. Kung hahanapin ako ni Suwanru sa oras na ito, tiyak na may matutuklasan siyang hindi maganda. At tiyak ding maantala ang kasal. Kaya pinagsinungaling nila ang mayordomo kay Suwanru, na nagsabing biglang sumumpong ang sakit sa binti ko. At napilitan akong umuwi na lang para magpahinga. Para mapaniwala si Suwanru, sinadya pa nilang dalhin ang dati kong sinulat. Nasulat na hindi pa niya nakikita. Nandoon ang sulat kamay ko. Nakasulat na masama ang pakiramdam ko. At nauna na akong umuwi. Tinanggap ni Suwanru ang sulat. Nakakunot ang noo. At pakiramdam niya may mali. Nang magsasalita na sana siya, magsisimula na ang kasal. Kailangang maghanda na ang nobya. Ang paang ihahakbang na sana ni Suwanru ay binawi niyang muli at naglakad papunta sa venue ng kasal. Tahimik na nakahinga ng maluwag ang mayordomo habang pinapanood ang kanyang likuran. Tumunog ang banayad na musika ng piano. Tiningnan ni Suwanru si Song Jingnyan sa dulo ng entablado at dahan-dahang lumakad papunta sa kanya. Hindi maitago ang ngiti sa mukha ni Song Jingnyan. Pero kung bakit, bigla niyang naisip, paano kaya kung ako ang nakasuot ng barong ng lalaking ikakasal? Ano kaya ang itsura ko? Palagi akong pilyo. Baka hindi ako magsuot ng karaniwang suit, kundi ng paborito kong itim at ginto. At hindi tulad ni Song Jingnyan na naghihintay na lapitan siya, kundi magaang ang hakbang na lalapit sa kanya. At hindi rin tulad ng mahiyain niyang ngiti, kundi isang malayang, masayang ngiti. Pagkatapos ay mapaglapit na akbay sa kanyang balikat. Marahil sobra siyang nalunod sa guni-guni, kaya nang tanungin siya ng pari kung pumapayag ba siyang pakasalan ang lalaking nasa harap niya. Walang malay niyang nabigkas ang pangalan ko. May hawak pa siyang mikropono at ipinakalat ng sound system ang boses niya sa buong bulwagan. Napatigil muna sa gulat ang mga bisita at saka nagbulong-bulungan. Hindi ba si Xiaoyu ang anak ampon ng pamilyang Su? Bakit pangalan ni Xiaoyu ang binanggit ni Miss Su? Ang mga magulang ng magkabilang panig na nasa unahang hanay ay lalo pang nanigas ang mukha. Napatingin si Tiyuhing Sumu sa kanya ng di sinasadya at lalo siyang nabalisa. Paanong nagkamali ang anak niya sa ganitong kritikal na sandali? Lalong dumilim ang mukha ng mga magulang ni Song. At hinarap si Tiyuhing Sumu para humingi ng paliwanag. Nang marinig ni Song Jingnyan sa entablado na binanggit ni Suwanru ang pangalan ko, namutla siya at mahigpit na napakapit sa lailayan ng kanyang pantalon. Nanginginig ang boses niyang nagsalita, "Wanru, ano ang sinasabi mo?" Walang malay niyang inabot ang kamay ni Suwanru. Isang pinakamahalagang hakbang na lang at magiging bagong kasal na sila. Bakit niya binanggit ang pangalan ni Xiaoyu? Kung dati iyon, agad sanang makakabawi si Suwanru at palalampasin ang munting aberyang ito. Pero ngayon, nakatitig lang siya sa mga bisita sa ibaba ng entablado. May mga estranghero man o pamilya, pero wala roon ang anyong gusto niyang hanapin. Sa sumunod na sandali, hindi niya pinansin ang mga sigaw ng lahat.
at diretsyong tumakbo pababa ng entablado. Papalabas, napakaraming tumatawag sa pangalan niya. May galit, may lungkot, may kawalan ng pag-asa, pero hindi pa rin siya lumingon. At tumakbo palabas ng venue ng kasal. Walang malay na hahabulin sana siya ni Song Jingyan. Pero biglang nangitim ang paningin niya at bumagsak siya ng diretsyo. Naging magulo ang buong lugar. Sumakay si Su Wanru sa kotse at madiing inapakan ang silinyador papunta sa bahay ng mga Su. Naalala niya ang tingin ko kaninang umaga, pati ang sulat na may naninilaw na gilid na ibinigay sa kanya ng mayordomo. At ang pagkakonsensya sa mga mata ng mayordomo. Sumiklab sa puso niya ang masamang kuto. Biglang huminto ang kotse sa tapat ng bahay ng mga Su. Hindi pa nga niya na ipaparada ng maayos ang kotse. Pumasok na siya agad sa villa. Ang hagdan na 2 palapag, ilang hakbang lang ay naakyat niya na. Mabilis siyang nagtungo sa harap ng kwarto ko. At biglang itinulak ang pinto. Walang tao sa loob. Maging lahat ng gamit ko ay wala na rin. Nanigas ang mukha ni Su Wanru at sinunggaban niya ang kasambahay na dumaan. Nasaan ang kapatid ko? Maaga pong umalis ang binata kaninang umaga na may dalang maleta. Halos mabigla ng husto ang kasambahay sa takot. Lalong tumindi ang masamang kutob sa puso ni Su Wanru. Itinulak niya ang kasambahay at tatakbo sana pababa. Nang eksaktong makasalubong niya ang nagangalit na si Sufi. Sumu, tumigil ka. Nagpumigla si Su Wanru, gustong makawala. Pero hindi niya inasahan na sa isang igla. Madudulas siya pababa ng hagdan. Nang makita ito ni Sufi, pumikit siya ng mariin, muntik nang himatayin. Dapat sana'y araw ito ng malaking kasiyahan. Pero sino ang mag-aakalang mauwi ito sa ganitong kalokohan? Dinala ng pamilya si Su Wanru sa ospital para maisalba. Pero bigla nilang narinig ang doktor na nagsabi na 1 buwan na siyang buntis. Nang mabalitaan ito ng pamilya Song, tuwang-tuwa silang nagsiksikan sa silid ni Su Wanru. Akala nila ituluyan ng wasak ang kasalang ito. Pero hindi pala, may pag-asa pa. Dinadala ni Su Wanru ang anak ng pamilyang Song. Siguradong hindi na siya makakatakas pa sa hinaharap. Ang pinakamasaya sa lahat ay si Song Jingyan. Hindi niya kailanman inakalang magiging ganoon kabait sa kanya ang langit. Nasa ganitong kritikal na sandali, bibigyan siya ng isang anak. Pagkagising ni Su Wanru, napansin niyang napapalibutan siya ng lahat, na para bang isa siyang mahalagang taong kailangang protektahan. Wanru, buntis ka na ngayon. Hindi ka pwedeng sumugal. Ngayong gising ka na, humingi ka na ng tawad kay Jingyan. Dahil tumakas ka sa kasal. Napapagsalitaan tuloy ng masama si Jingyan. Paanong papayag si Su Wanru roon? Hinahanap niya ako. Kailangan niyang malaman kung saan ako nagpunta. Pagkaupo ni Su Wanru mula sa higaan, agad siyang lalabas para hanapin ako. Pero hindi man lang siya binigyan ni Su Fu ng pagkakataong maghanap. At sa isang kumpas ay inutusan ang mga tauhan na pigilan siya. Pero hindi niya binigyan ng pagkakataon ang mga tauhan na dakpin siya. Sa sobrang galit, napaatras si Su Fu. Suway na anak, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Buntis ka na. Paano ka makakatakbo ng kung saan-saan? Nasaan ba talaga si Xiaoyu? Namula ang mga mata niya, may halong pagsusumamo, at naalala niya ang sinabi ng yaya kanina. Lalo pang bumilis ang tibok ng puso ni Su Wanru. Bakit mo pa itinatanong iyan? Ang pinakamahalaga para sa iyo ngayon ay, sumama ka agad sa akin at humingi ng tawad sa pamilya Song. Nang makitang ayaw magsalita ni Su Fu, iiwas sana si Su Wanru at lalabas, pero sinabi niya, hulihin ninyo siya. Sabay-sabay silang nagsugot, at sa pilitang dinala siya sa harap ni Song Jingyan. Anong araw ba ngayon? Alam mo ba na ang pagtakas mo sa kasal sa kalagitnaan ay saan ilalagay ang mukha ng mga pamilyang Song at Su? Su Wanru, kung ayaw mong mapangasawa ang anak ko, sabihin mo ng direkta. Bakit kailangan mo pang ipahiya ang pamilya ko sa ganitong oras? Paano na mabubuhay ang anak ko pagkatapos nito? Mahigpit na pinisil ni Su Wanru ang sarili niyang kamay at nanatiling tikom ang bibig. Sa oras na iyon, itinulak na bumukas mula sa loob ang pinto ng silid. At ang maputlang si Song Jingyan ay nakapikit ng mahigpit. Hindi na siya inintindi ng inang Gyu at dali-daling sumunod sa anak niya para tingnan ang kalagayan nito. Bakit ka tumakas sa kasal para hanapin si Xiaoyu? Nang maalala ang sunod-sunod na kakaibang ikinilos ng anak niya ngayong araw, may isang imposibleng hinala na biglang sumagi sa isip niya. Kinuyom ni Su Wanru ang kamao niya at hindi niya alam kung paano magsisimula. Paano ba niya ito sasabihin? Noong una, hinahanap niya ako para sabihin sa akin. Nasa hinaharap ay ituring ko si Song Jingyan na bayaw ko. Pero nang malaman niyang umalis ako at nawala, agad na nilamon ng takot at pagkataranta ang puso niya. Gusto niya akong mahana, pero ano naman pagkatapos niya akong mahana? Biglang nagsulputan sa isip niya ang napakaraming anyo ko. Masaya man o malungkot, wasak na wasak, at pati ang panatag kong ekspresyon kaninang umaga. Unti-unti ang mga larawang iyon ay nagsanib sa tagpong matapos matagpuan ang talaarawan noon. Nang lakasan ko ang loob kong magtapat sa kanya. 8. Gusto kita. Biglang umalinggaw ang tenga niya. Hindi niya napigilang hawakan ang sarili niyang dibdib. Hinahanap mo si Xiaoyu, dahil ba bigla mong napagtantong gusto mo na siya? Tutal, may karanasan na siya sa mga ganitong bagay. Pagkakita sa anak niyang nasa ganoong ayos, halos mabigkas na ang imposibleng hinalang iyon. Kung noon iyon, agad sanang itatanggi iyon ni Su Wanru. Pero ngayon, nang hindi niya makita ang anyo ko sa lugar ng kasal, at pag-uwi ay wala rin ako roon, nataranta siya at gusto niya akong mahanap agad. Ang damdaming iyon na noon pang matagal na panahon, na ibinaon niyang mabuti sa kaibuturan, ay muling sumibol at lumaking parang punong abot langit. Kapatid mo siya. Paano ka nagkaroon ng ganyang pag-iisip? Ang mga salitang minsan na niyang sinabi. Pagkalipas ng 3 taon ay muli na namang sinabi ni Su.
Isang alon ng lungkot ang sumiklab mula sa puso niya. Ngayon lang niya tuluyang nalaman kung gaano kasakit ang mga salitang ito. Gusto lang, palihim lang na may gusto, ni hindi pa nga nasasabi. Kahit gaano mo pa siya kagusto, wala ring silbi. Matagal lang nagpunta sa abroad si Xiaoyu para hanapin ang tunay niyang mga magulang. At hindi na siya babalik kailanman. Nahanap na ni Xiaoyu ang tunay niyang mga magulang. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit mo itinago sa akin? Hindi mo ba alam kung ano ang ginawa mo? Namutla si Su Wanru. Naalala niya nitong nagdaang isang buwan, na para mapasaya si Song Jingyan, tinanggal niya ang wish ribbon na isinabit para sa akin. At iniwan akong mag-isa sa bangin ng bundok. Ibinigay pa nga niya kay Song Jingyan ang tanging espesyal na gamot. Kaya hindi na ako muling makakarera habang buhay. Lalong namutla ang mukha niya, at napasandal sa pader ang mga hakbang niya. Halos matumba na siya sa sahig. Naging malabo ang lahat sa paligid. Ang natira na lang sa tainga niya ay magulong tibok ng puso. At mabilis na paghinga. Wala akong pakialam kung anuman ang iniisip mo noon. Kasal ka na ngayon kay Jingyan. Magiging ina ka na. Itabi mo na ang mga dati mong iniisip. Mamuhay ka ng maayos kasama si Jing. Niyan. Kahit tumakas si Su Wanru sa kasal sa kalagitnaan, lahat ng tao, kasama ang mga pamilya Song at Su, ay itinuring na si Song Jingyan bilang manugang ng pamilya Su. Binuka ni Su Wanru ang bibig niya, gustong may sabihin. Pero biglang dumilim ang paningin niya, at bumagsak siya ng diretso sa sahig. Nang magising siyang muli, nakita niya si Song Jingyan na nakaupo sa tabi niya, umiiyak ng hagulgol. Ang nangyari ngayong araw ay naging napakalaking dagok sa kanya. Ang pinakamahalagang sandali sa buhay ng isang tao ay ang kasal. Pero ang taong mahal niya ay tumakas sa kasal para sa iba. Paano pa siya haharap sa mga tao pagkatapos nito? Bukod pa roon, nahimatay siya sa kasal. At napag-alamang buntis si Su Wanru. Sinabi pa sa kanya ng doktor kanina na dahil sa matinding pagkabigla ni Su Wanru, maaaring hindi maisilang ang batang ito. Pagkaisip niya noon, lalo siyang nalungkot at umiyak. At lalo ring tumindi ang galit niya sa akin. Mula pagkabata, lagi na lang siyang talo sa akin sa lahat. Kahit halos magkapantay ang estado ng mga pamilya Song at Su, naiinggit pa rin ang mga magulang niya sa pamilya Su, at pinilit siyang magpalakas sa akin. Sa pag-asang may mapapala mula sa pagitan ng mga daliri ng pamilyang Su, at ang lahat ng sa pamilyang Song ay iiwan sa nakababatang kapatid niya. Wala siyang anuman, kahit ang mapapangasawa niya, ay kailangang iyong makakatulong sa kinabukasan ng kapatid niya. Sa simula, ang ipinili sa kanya ng mga magulang niya ay isang diborsihadang mayamang babae na masungit. Nagwala pa siya, umiyak at nagbantang magpakamatay. Doon lang nawala ng balak ang mga magulang niya para tuluyan ng putulin ang ganoong balak ng mga magulang niya. Kinailangan niyang humanap ng sariling paraan. Nagkataon namang palihim kong sinabi sa kanya na gusto ko si Su Wanru, kahit alam niyang isa lang akong ampon ng pamilya Su. Sa paningin ng iba, walang hindi makatwiran dito. Kaya agad niya itong sinabi kay Su Wanru. Noong una, gusto lang niyang putulin ang ilusyon kong umangat sa buhay. Pero sino ang mag-aakala na para tuluyang putulin ni Su Wanru ang pag-asa ko? Pinakiusapan pa niya itong samahan siyang umarte. Natural na kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito. Tutal, si Su Wanru, kumpara sa mapapangasawang ipinili sa kanya ng mga magulang niya, ay mas mabuti talaga ng sobra. Kaya umiyak lang siya sa harap niya at umarte-arte. Nagkunwaring iniisip ang kapakanan niya, at si Su Wanru ay talagang nalinlang niya. Isang beses, dalawang beses. At sa wakas ay nagpakasal sila. Pero sino ang mag-aakala na tatakas sa kasal si Su Wanru para sa akin? Walang dudang ikinahiya niya iyon ng husto. Sinisi rin siya ng mga magulang niya dahil wala siyang kakayahang pigilan si Su Wanru. Pero sa harap ng pamilya Su, nagkunwari pa rin silang kaawa-awa para lalo pang makonsensya ang pamilya Su. Kung dati ito, yakap na sana siya ni Su Wanru at hahalikan habang sinusuyo. Pero ngayon, tulala lang siyang nakatingin sa kisam. Lalong hindi natuwa si Song Jingyan sa tagpong ito. Kahit alam niyang noong una silang nagkatuluyan, ay dahil gusto ni Su Wanru na gamitin siya para inisin ako. At tuluyan akong pasukuin. Para lumayo na ako sa kanya mula noon. Pero ngayon, naibigay na niya sa kanya ang lahat. Kasal na rin sila, pero ako pa rin ang iniisip niya. Malamig siyang tinitigan ni Su Wanru. Namutla siya at parang may gustong sabihin. Muli, sinulyapan ni Su Wanru ang sarili niyang puson. Kasi sabi lang sa kanya ng doktor, na isang buwan na siyang buntis. Pero sa tuwing ginagawa nila iyon, may proteksyon naman. Maliban noong minsang na-aksidente kami at nahulog sa kanal sa bundok. At habang inaalo niya si Song, wala na siyang oras para gumawa ng pag-iingat. Iyon lang ang isang beses. Kung hindi pa ako umaalis, hindi rin masamang isilang ang batang ito. Pero ngayong umalis na ako, wala nang saysay ang batang ito. Si Song Jingyan man o ang batang ito, mga kasangkapan lang sila ni Su Wanru para tuluyan akong sumuko. Lalo na ngayong sigurado na rin siya sa nararamdaman niya para sa akin. Mas lalong hindi pwedeng ituloy ang batang ito. Ipapalaglag ko ang bata. Sa maikling 5 salitang iyon, biglang napatayo si Song Jingyan. Pero bago pa man siya makapagsalita, sumugod papasok sina Su Fu at Inang Su. Pinagalitan ni Su Fu si Su Wanru. Ipinikit niya ang mga mata at nahimatay. Samantala, pagkarating ko sa Amerika kasama ng mga taong ipinadala ng mga magulang ko, agad kong nakita sa labasan ang tunay kong mga magulang, yakap ang mga bulaklak at kinakabahang nakatanaw. Kawangis ko ang mukha ng nanay ko. Pagkaraan ng 15 taon, muli kaming nagkita. Mahigpit kaming nagyakapan, kaming tatlo, at humagulhol ng hindi mapigilan. Pinunasan ni nanay ang sarili niyang mga luha. Pero nang tingnan niya ako, muli na naman itong umagos. Pag-uwi sa bahay, mahigpit niyang hawak ang kamay ko.
At ayaw niya itong bitawan kahit paano. Mabait kong anak. Noon, ang ipinangalan namin ng tatay mo sa iyo ay Xingchen. Ayos lang, Nay. Xingchen na lang ang itawag mo sa akin. Tutal, pinutol ko na ang ugnayan ko sa pamilyang Su. Hindi na ako miyembro ng pamilyang Su. Natural lang na apelyido na ng tunay kong mga magulang ang gamitin ko. Tumango si nanay ng may pananabik. Bigla niyang tiningnan ang mga binti ko. Xingchen, pagdating mo sa Amerika, gusto mo pa bang ipagpatuloy ang karera sa pagmamaneho? Kung gusto mo, kakausapin ka agad kita sa isang club. Bigla akong natigilan at diretsong tumitig sa mga binti ko. Biglang namula ang mga mata ko. Isa-isang tumulo ang mga luha ko. Nang makita niyang bigla akong umiyak, nataranta si nanay. Akala niya, nabanggit niya ang masakit kong alaala. Agad niya akong niyakap at humingi ng tawad. Pasensya na, kung ayaw ni Xingchen, hindi na tayo pupunta, ha? Nay, hindi sa ayaw ko ng magkarera. Ikinuwento ko kung paano ako itinulak ni Song Jingyan pababa mula sa mataas na entablado. At kung paano ibinigay ni Suwanru ang special effects na gamot kay Song Jingyan at iba pang nangyari. Inilabas ko ang lahat ng iyon. Pagdating sa sinabi ng doktor na hindi na ako muling makakapagkarera habang buhay, direkta akong sumubsob sa yakap ni nanay at tuluyang humagulhol. Kahit ang tagal na ang lumipas, nang mabanggit iyon muli, hindi ko pa rin matanggap ang katotohanan iyon. Nagalit at nasaktan si nanay para sa akin. Matagal niya akong inalo, at nang makatulog na ako ng mahimbing, saka lang siya lihim na umalis. Tumawag siya sa loob ng bansa. Matandang Meng, may pabor sana akong ipapatulong sa iyo. Mula nang mabuntis si Suwanru, lumipat si Song Jingyan sa bahay ng mga Su. Maingat niya itong inalagaan, at ibinibigay ang kahit anong hingin ni Suwanru. Ni hindi na ulit ang mga putahe sa tatlong kainan. Sa masusing pag-aalaga ng pamilya Su at ni Song Jingyan, unti-unting naging mas bilugan ang baba ni Suwanru. Ang tanging hindi maganda ay si Song Jingning. Kahit na nagdaos na sila ni Suwanru ng kasal, hindi pa rin sila nakapagparehistro ng kasal. Kaya sa batas, hindi pa rin sila mag-asawa. Ngayon ang kaarawan ni Inang Su. Gaano man ayaw ni Suwanru umuwi, napilitan pa rin siyang bumalik. Pero pagdating sa bahay, wala siyang nakitang masayang handaan. Sa halip, nagkukumpulan ang lahat at nagbubulungan. Biglang kinabahan siya. Agad niyang siniksik ang sarili papasok sa gitna ng mga tao. At nakita niyang mahigpit na hinaharangan ni Inang Su si Song Jingyan. Ayaw niya itong hayaang dalhin ng mga pulis. Doon lang nalaman ng mga tao sa paligid na sinadya pala ni Song Jingyan ang pagkahulog ko noon mula sa mataas na entablado. Sa tuwing nagsasanay ako, nire-record ko iyon gamit ang kamera. Pagkatapos, ginagamit ko ang mga video para mag-review. Noong araw na iyon, bago kami nag-away ni Song Jingyan, balak ko sana talagang patayin ang pag-record. Pero hindi ko inasahang itutulak niya ako pababa. Nagkataon na nakunan iyon ng kamera, kahit hindi man iyon na-record. Napakaraming taong nakakita noon mismo. Noong una, gusto ng kaibigan ko na magsumbong sa pulis. Pero dahil sa katayuan ni Suwanru, pinigilan siya ng mga nakatataas sa club. Hindi sila pinayagang magsumbong sa pulis. Hanggang ngayon, dahil sa isang tawag mula Amerika, muling nabunyag ang bagay na ito. Kasabay nito, nabunyag din ang usapin na ibinigay ni Suwanru ang espesyal na gamot sa loob ng ilang taon. Nabunyag rin iyon. Sunod-sunod na kasamaan, ang tuluyang sumira sa reputasyon ng pamilyang Su. Sobrang sumakit ang ulo ng pinunong pulis. Sa sandaling iyon, isang tunog ng busina ang umalingaw mula sa likod ng mga tao. Lumingon ang lahat, at nakita nila ang isang seryosong nasagulang na lalaki na bumaba. Diretso itong lumapit kay Suwanru. Naglabas ang lalaki ng isang espesyal na warrant. Suwanru, pinaghihinalaan kang nanakit at nagbalak laban sa iba. Sumama ka sa amin. Pagkasabi noon, hindi na niya hinintay ang pagsang-ayon nito at kumaway sa mga tauhan sa likod niya. Sabay-sabay silang sumugot at direkta siyang ipinasok sa sasakyan. Nang makita ito ni Su, napasigaw siya at sinubukang humarang. Nang mahimasmasan si Su Fiu, agad niya itong pinigilan. Napakataas ng katayuan ng nasa gulang na lalaking iyon kaysa sa kanya. Hindi talaga nila kayang banggain ang taong iyon. At dito naman, hindi na nag-atubili pa ang pulis. Agad nilang sinunggaban si Song Jingyan at isinakay sa mobil. Unti-unting nag-alisan ang mga tao. Kalbaryo at kaguluhan na lang ang naiwan. Nanlambot ang katawan ni Sumu at bumagsak siya sa lupa. Nagmamadaling inalalayan siya ni Sufi. Nagdilim ang paningin ni Sumu at tuluyan siyang nawalan ng malay. Sa madilim na silid ng interogasyon, nakaupo sa harap ni Suwanru ang nasagulang na lalaki. May hawak siyang isang papel at isa-isang binasa ang mga krimen nito. Habang nakikinig si Suwanru, lalo itong naging pamilyar sa kanya. Pakiramdam niya, parang siya ang gumawa ng lahat ng iyon sa akin. Naitanong na niya noon kay Sumu kung sino ang tunay kong mga magulang. Pero parang takot na takot sila at iniiwasang pag-usapan iyon. Nang banggitin ng nasa gulang na lalaki, na ibinigay niya ang espesyal na gamot kay Song Jingyan, na naging dahilan para ang anak ni Ambassador Xia na si Xiaoyu, ay hindi na muling makapagkarera habang buhay. Doon niya tuluyang nakumpirma na ako ang anak ni Ambassador Xia. Bigla siyang napatayo sa sobrang pananabik. Gusto niyang tiyakin ang katotohanan iyon mula sa taong nasa harap niya. Pero mariin siyang pinigilan ng mga tauhan sa likod niya. Malamig siyang tiningnan ng nasa gulang na lalaki, at saka inihayag ang kaparusahan para sa kanya. Samantala, mas malala ang naging sitwasyon ni Song Jingyan kaysa kay Suwanru. Sa investigasyon nila, natuklasan din na, hindi lang isang beses sinadyang manakit ni Song Jingyan. Bukod sa akin, may ilan pang taong kinaiinisan niya, na nasaktan na rin niya noon, kahit malakas ang pamilyang Song. At kaya sana siyang iligtas,
Napakarami na niyang kasalanang nagawa, at nakabangga pa siya ng taong hindi niya dapat ginali. Kaya direkta na siyang isinuko nila. Sa huli, nagbigay ang pamilyang Song ng malaking halaga sa mga biktimang iyon, para tuluyang matapos ang usapin. Dahil dito, galit na galit ang pamilya Song. Kay Song Jingnian nila ibinuhos ang lahat ng galit nila. Direkta nilang pinutol ang ugnayan sa kanya, at hinayaan siyang mabuhay o mamatay ng mag-isa. Sa huli, si Song Mu pa rin ang lumabas para iwi siya. Noon, gustong-gusto ni Sumu si Song Jingnian. Akala niya ay maamo ito at marunong umasal. At napapangiti nito ang malamig niyang anak na babae. Sa tuwing pumupunta ito sa bahay, punong-puno ng tawanan ang buong bahay. Pero ngayong nakita na ni Sumu ang lahat ng kasamaang ginawa niya, wala na siyang maipakitang magandang mukha rito. Sasakit agad ang ulo niya sa tuwing nakikita niya ito. Sa huli, direkta niyang pinatira si Song Jingnian sa bahay sa tabi. Nagpadala pa siya ng ilang katulong para mag-alaga rito at pinaalalahanan ang mga ito. Nasapat ng panatilihin siyang buhay ng maayos. Wala na silang ibang kailangang pakialaman. Noong hindi pa katagalan, si Song Jingnian pa ang kinaiinggitan ng lahat. Pero sa isang gabi lang, bumagsak siya sa putik at naging kontrabida sa bibig ng lahat. Lahat ay umiwas sa kanya. Nagwala na siya at hindi rin matanggap iyon. Pero ang mga katulong na ipinadala ni Sumu ay wala talagang pakialam sa pagwawala niya. Pinapayuhan kitang isuko mo na ang balak na iyan. Kung hindi lang dahil may anak mo sa sinapupunan ng dalaga, hindi ka naman talaga papansinin ng pamilya Su. Naisip din iyon ni Song Jingnian, ang batang nasa sinapupunan ni Su Wanru, at saka lang siya kumalma. Tutal, wala na siyang kahit ano ngayon. Ang bata na lang ang tanging sandigan niya. Kailangan niyang matiyak na maisisilang ni Su Wanru ang batang ito ng maayos. Pagkaisip niya noon, hindi na rin siya nagpumiglas. Masunurin niyang inubos ang natitirang lugaw sa mangkok. Samantala, sa silid sa ibaba, mula nang ma-demote si Su Wanru, at hindi alam kung kailan siya makakabalik sa pwesto. Nang hihina siyang napaupo sa sahig. Nakabuka lang ng basta ang dalawang binti niya, at lupaypay na nakalaylay ang mga kamay sa magkabilang tabi ng katawan niya. Nawala sa mga matang iyon ang dating ningning, at naging mapurol. Nagpasok ang kasambahay ng isang malaking kahon, at inilagay iyon sa harap ni Su Wanru. Miss, ito po ang mga bagay na ibinalik ng recycling station. Sabi nila, ito raw ang mga bagay na itinapon noon ng binatang amo. Dahil masyadong mamahalin ang mga ito, hindi sila nangahas na basta na lang asikasuhin. Kaya ibinalik nila itong buo at walang binago. Pagkarinig ng mga bagay ko ang itinapon, ang dati mapurol na mga mata ni Su Wanru ay biglang lumiwanag. Pagkaalis ko, lahat ng gamit sa kwarto ko ay itinapon. Kasama na ang family picture na kuha noon. Hinagilap niya ang bawat sulok ng bahay. Pero wala siyang makitang kahit katiting na bagay na may kaugnayan sa akin. Agad hinila ni Su Wanru ang kahon. Marahil dahil matagal siyang hindi nakakakilos, hindi kontrolado ang lakas niya, at napunit agad ang kahon. Nagkalat palabas ang lahat ng laman nito. Pagkakita niya ng malinaw sa laman, biglang nanlaki ang mga mata niya. Puro mga regalong ibinigay niya sa akin ang nasa loob. Ang munting oso sa kamay niya, ay noong unang araw na dumating ako sa bahay ng mga Su. Ang pasalubong na ibinigay niya sa akin. Noon, hindi ako makatulog gabi-gabi dahil sa takot at pagkailang. Si Su Wanru ang palihim na pumasok sa kwarto ko. Hawak ang oso habang kinukwentuhan ako bago matulog. Sinabi pa niyang ang oso ang kapalit niyang sarili, at ito ang magbabantay sa akin para sa kanya. Ang sapatos na balat sa tabi, ang unang birthday gift na ibinigay sa akin ni Su Wanru. Espesyal niya itong ipinagawa mula sa ibang bansa para sa akin. Ang iba pang mga kahon, ay pawang mga regalong ibinibigay niya, tuwing kaarawan ko taon-taon. Tuwing sumasapit ang alas 12 ng hating gabi sa araw ng kaarawan ko, dinadala niya ang regalong matagal na niyang inihanda, at inilalagay iyon sa tapat ng pinto ng kwarto ko. Ni isang taon, hindi niya iyon nakalimutan. Hanggang sa taon na nagnegatibo 18 ako. Nang madiskubre niya ang diary kong puno ng lihim na damdamin, hindi na niya ako muling binigyan kahit isang regalo. Isa-isang tiningnan ni Su Wanru ang mga ito, at lalo pang lumalim ang sakit sa mga mata niya. Iningatan kong mabuti ang lahat ng regalong ito. Kung hindi lang dahil may mga naninilaw na baka sa mga ito, aakalain pa ng iba na bago ang mga ito. Nanginginig niyang iniunat ang dalawang kamay niya, at dahan-dahang hinaplos ang mga regalong ito. Bigla, parang may iba pa siyang nakita. May nahalungkat siyang isang diary mula sa ilalim ng mga regalo. Pagtingin sa makapal na tape sa ibabaw nito, alam niya na ito ang diary kong pinunit niya noon. Ang batang lalaki na laging tumatawag sa kanya noon ng ate, ay bigla na lang siyang tinawag sa buong pangalan niya. Akala niya noon, lumalaki na ako at nagkaroon lang ng sariling lihim. Kaya hindi na siya nag-isip pa ng malalim, hanggang sa palihim siyang hinarang ni Song Jingnian, at ibinunyag ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Doon lang niya nalaman na matagal na pala akong may gusto sa kanya. Noong sandaling iyon, nabigla muna siya, at agad iyong napalitan ng takot. Naikwento ko na kay Song Jingnian ang lahat ng pinakapribadong bagay. At si Song Jingnian ay kailanman hindi marunong magtago ng sikreto. Kung isang araw ay isiwalat ni Song Jingnian ang bagay na ito, huwag nang sabihin pa kaming dalawa, kahit ang buong pamilya Su ay tatamaan ng napakalaking dago. Kaya bago pa lubusang malantad ang bagay na ito, naisip niyang ang nararamdaman ko ay patayin na habang maaga pa. Hindi rin niya alam kung paano siya sumugod sa kwarto ko. Ni hindi niya alam kung paano niya pinunit ang diary ko. Pagsapit ng malay niya, ang nakita niya ay ang basag na basag kong mukha na naluluha. Sa sandaling iyon, talagang nataranta siya. Pero nang maisip ang laman nito, ang pagkataranta ay napalitan muli ng galit. Mula pa noong unang araw na dumating ka sa pamilya Su, kapatid lang ang turing ko sa'yo. Paano mo naisip na magkaganyan sa akin? Kung gusto mo pang manatili sa pamilyang Su,
Itigil mo na ang mga iniisip mong iyan. Kung hindi, kapag naging usap-usapan ito ng buong lungsod, lubos mong ipapahiya ang pamilyang Su. Hinaplos ng kamay niya ang sirang talaarawang iyon. Naiisip niya na pagkatapos niyang umalis, paano ako umiyak hanggang sa tuluyang bumagsak. At pagkatapos, nang maubos na ang lakas ko sa pag-iyak, unti-unti kong dinikit ng tape ang punit-punit na diary. Marahil dahil sobra ang sakit, marami pang tuyong bakas ng luha sa diary, na nag-iwan ng mga lukot sa kalaunan. Binasa ng mga luha at kumalat ang tinta. Maraming salita ang hindi na mabasa ng malinaw, pero ramdam pa rin ang matinding pagmamahal ko noon para sa kanya. Kaya nga hindi ako agad sumuko noon, at paulit-ulit ko siyang gustong bawiin. Pero hindi siya pwedeng pumayag. Ang pagtutol pa lang ng ama at ina ng pamilyang Su ay sapat nang masaktan akong muli. Kaya para tuluyan kong putulin ang nararamdaman ko para sa kanya, nagpasya siyang humanap ng isang taong magpapanggap. Nang malaman ang balak niya, kusang nagpresenta si Song Jingyan. Tiningnan niya ang halos nang hihinang katawan ni Song Jingyan, at kumirot ang puso niya. Pero saka lang niya nalaman na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Song Jingyan. Ang lahat ng sumunod ay naging natural na lang. Lalong naging malapit siya kay Song Jingyan, at ang pagmamahal ko sa kanya sa mga mata ko ay lalo ring kumupas. Noong unang beses na hindi siya umuwi sa gabi dahil kay Song Jingyan, noong hawak niya ang kamay ni Song Jingyan at inanunsyo ang kanilang engagement, at saka inanunsyo rin ang kasal, tuluyan nang naglaho ang pag-ibig sa mga mata ko. Ang natira na lang ay lamig at paglayo. Iyon na lang ang natitirang damdamin ko para sa kanya matapos mamatay ang puso ko. Malinaw na noon ay labis pa siyang natuwa. Natuwa na sa wakas ay hindi ko na siya mahal, pero ngayon, nang sa wakas ay napansin niya ang huli ng pag-ibig niya para sa akin. Napakasakit naman ito, binalot ng kalungkutan ang buong silid. Niyakap niya ang diary at humagulhol. Pagkalipas ng kalahating taon, sa paliparan ng Jincheng, muli akong tumapak sa lupaing ito. Noong pumunta ako sa Amerika dati, akala ko hindi na ako kailanman babalik pa. Pero hindi ko inakalang pagkatapos lang ng kalahating taon ay babalik na naman ako. Sa pagkakataong ito, kapalit ng aking ina, bumalik ako para dumalo sa handaan ng kaarawan ni Enshi. Hindi makauwi ng bansa si inay dahil sa trabaho. Kaya ako ang pinabalik niya, para masiguro ang kaligtasan ko. Sinadya pa niyang pakiusapan ang pinsan kong lalaki na samahan akong umuwi ng bansa. Kahit kalahating taon lang akong nawala, pero nang tingnan ko ang lahat ng nasa harapan ko, parang napakatagal ng panahon ang lumipas. Samantala, si Xie Jiacheng sa tabi ko ay sunod-sunod ang paghanga. Lumaki siya sa Amerika, at ito ang unang beses niyang umuwi ng bansa. Bago kami umuwi, si inay ay muli pang tumawag sa isa pa niyang kaibigan sa bansa. Nakiusap siya rito na alagaan kaming mabuti. Kaya paglabas namin ng paliparan, hindi kami nagpunta sa hotel, kundi dumiretso kaming sinundo pa uwi sa bahay ng pamilyang Gu. Nasa timog ng kabisera ang bahay ng pamilyang Gu. Ang buong paligid ay puro mga mayayamang angkan. At ang pamilyang Gu kung saan naroon si Enshi ay malapit lang sa lugar na tinitirhan ko noon. Habang tinitingnan ko ang pamilyar na tanawin sa kalsada, sandali akong natulala, hindi mabilang na beses ko nang dinaanan ang kalsadang ito. Noong 6 na taong gulang ako, sinundo ako ng pamilyang Su pauwi. Ang dinaanan namin ay ang kalsadang ito. Noong 15 taong gulang ako, dahil inabot ng gabi ang ensayo, nang sunduin ako ni Su Wanru pauwi, dito rin kami dumaan. Noong araw ng kasal ni Su Wanru, pinanood ko rin ang sasakyan niyang pangkasal na pumasok sa kalsadang ito. Sa huli, hinihila ko ang maleta ko, at sa kalsadang ito rin ako dumaan papuntang paliparan. Habang nagbabalik tanaw ako, biglang may malaking kamay na sumulpot sa harap ko, at kumaway sa akin. Doon lang ako natauhan. Bakit ka natulala? Wala naman. Maayos na huminto ang kotse sa looban ng pamilyang Gu. Pagkababa pa lang namin, mainit na kaming sinalubong ng mag-asawa. Doon, mabilis naming inilabas ang mga regalong inihanda namin at inabot sa katulong sa tabi. Pagkatapos ng kaunting kumustahan, dinala naman kami ng mag-asawa sa mga inihandang kwarto. Parehong nasa unang palapag ang mga kwarto namin. Pagbukas ng glass door, tanaw agad ang magandang tanawin ng likod bahay. Pagkatapos ayusin ang mga gamit, nakipagkwentuhan pa kami sandali kay Ginang Gu. Saka lang namin dinala ang pasalubong at naglakad papunta sa pamilya Feng para dalawin ang guro ng ina. Bago umalis, sinabi rin namin kay Ginang Gu na huwag na kaming paglaanan ng pagkain. Tumango si Ginang Gu, pagkatapos kaming paalalahan ng mag-ingat. Doon lang niya kami pinanood na umalis. Hindi naman kalayuan ang bahay ng mga Gu sa bahay ng mga Feng. Pero si Xie Jiacheng ay hindi mapakali at paulit-ulit akong pinakukwento tungkol sa kabisera. Kahit 15 taon akong nanirahan sa kabisera, club at bahay ng pamilyang Sulang ang lagi kong pinupuntahan. At bihira akong pumunta sa ibang lugar. Lalo pa nang malaman ni Su Wanru ang nararamdaman ko, mas lalo akong bihirang lumabas. Maliban sa pagpunta sa templong nasa labas ng bundok, at nang minsang marinig niyang may templong pwedeng puntahan, kinulit na naman ako ni Xie Jiacheng na isama siya roon kapag may oras ako para magsindi ng dasal. Simula pagkabata, mahilig na si Xie Jiacheng gumala kung saan-saan. Noong nasa Amerika pa kami, may tiyahin pang nagbabantay sa kanya. Pero pagbalik niya sa bansa, parang unggoy siyang naglulundag kung saan-saan. Hindi ko talaga kinaya ang paglalambing niya, kaya tumango na lang ako at pumayat. Pagkatapos nating dumalo sa kaarawan ni Lolo Feng, isasamo kita roon. Sa wakas, kontentong binitiwan ni Xie Jiacheng ang kamay ko. Pagdating namin sa bahay ng mga Feng, abala na ang mga katulong.
sa paghahanda ng mga kailangan para sa handaan ng kaarawan. Pagkakita sa amin ng mayordomo, agad niya kaming magiliw na sinalubong papasok. Sa sala, isang tingin pa lang ay nakita ko na si matandang Ginoong Feng na nakaupo sa sofa. Inilapag ko ang matagal ko ng inihandang regalo. Sa mesa, Lolo Feng, nakikiabot ako ng pagbati ni na ama at ina, naway humaba pa ang inyong buhay. Mabuhay pa kayo ng libo-libong taon. Kami rin ni Xia Jiacheng ay bumabati na sana ay maging kasing tibay kayo ng punong luntyan sa pagdaan ng libong taon at manatiling matatag sa bawat panahon. Ang sunod-sunod na pagbati ay labis na ikinatuwa ng matandang Ginoong Feng. Tinapik niya ang tabi ng sandalan ng upuan at dali-dali kaming pinaupo sa sofa. May pag-aalalang tanong niya, mabuti ba ang mga magulang mo nitong mga nakaraang taon? Mabuti naman po ang lahat. Dahil lang sa trabaho, hindi sila makadalo sa inyong kaarawan. Ayos lang iyon, sapat nang umabot ang kanilang pagbati. Mamaya, isama mo sila sa pamamasyal. Bumalik na lang kayo mamayang gabi para kumain. Kayong mga kabataan, dapat mas lumalabas-labas. Matanda na ako, hindi na ako makalakad ng malayo. Nagkwentuhan pa kami sandali bago nagpaalam sa matanda. Pagkatapos ay sumunod kami kay Feng Ziyu sa labas. Sa daan, masayang nagkwentuhan kaming tatlo. Nang masaya na ang usapan, biglang tinapik ni Feng Ziyu ang noo niya. Muntik ko nang makalimutan ito. Nagpareserba ako sa isang racing club kalahating buwan na ang nakalipas. Balak kong subukan at matutong maglaro roon. Naalala ko, dati kang nasa karera, Singshen, hindi ba? Pwede mo bang samahan akong tingnan kung maayos ang club na ito? Kung hindi, lilipat na lang ako sa iba. Pero pagkarinig nito ng dalawa, biglang nag-iba ang mga mukha nila. Mukhang hindi kami makakapunta roon. Ang kuya ko kasi, dahil sa ilang dahilan, ay ayaw nang pumunta sa race track. Ayos lang, hindi na tayo pupunta. Mga bisita namin kayo, kaya kailangan naming masaya kayong dumating at masaya ring umuwi. Pagkasabi niyon, pinatawag niya ang mayordomo sa tabi para ipaalam sa club. Pagkatapos ay dinala niya kami sa parke sa kabilang panig. Sa racing club naman, ginagabayan ni Song Jingyan ang mga racer sa simulator training. Mula nang lumabas ang insidente ng pananakit niya sa iba, nadamay pati ang club. Sunod-sunod ang paglipat ng mga miyembro sa ibang club. Dahil nasira ang reputasyon nila, pakaunti ng pakaunti ang mayayamang sumasali sa club. Sa huli, ang guro pa rin ang gumamit ng napakaraming koneksyon para makahikayat ng ilang mayayamang gustong mamuhunan sa club na mga may kaya sa buhay. Habang puspusan ang ensayo ng lahat, biglang pumasok ang guro na nakasimango. Pumalakpak siya at nagsabing, ano pang pinapraktis ninyo? Umuwi na kayong lahat. Sa bigla ang pag-init ng ulo ng guro, nagtinginan ang lahat sa isa't isa. Maging si Song Jingyan na nakaupo sa upuan, ay tumayo rin. Dahan-dahan siyang lumapit sa guro. Bakit bigla na namang hindi na magpa-practice? Paano ko malalaman? Kakarating lang ng balita mula sa pamilyang Feng na hindi na sila pupunta para tumingin. Hindi na sila mamumuhunan sa club natin. Pagkasabi nito, parang patak ng tubig na tumalsik sa mantika. Nagsimulang magbulong-bulungan ang lahat. May ilan pang umiyak sa sobrang pagkataranta. Umasa pa naman sila sa perang iyon para masuportahan ang ensayo. Habang nakikinig sa sunod-sunod na mga daing, lalo ring namutla ang mukha ni Song Jingyan. Mariin niyang kinuyom ang palad niya at nagtanong, bakit? Paano ko malalaman? Hindi alam ni Song Jingyan kung paano siya nakaalis. Masakit tusukin ng matinding sikat ng araw sa hapon ang mga mata niya. Pero parang wala siyang nararamdaman. Manhid siyang umuwi. Pagdating niya, eksakto niyang nabunggo si Su Wanru na palabas na sana. Hindi niya napigilang magtanong, saan ka pupunta? Ano bang pakialam mo? Walang pakialam si Su Wanru. Dumiretso siya palabas. Kaka-receive lang ni Inang Su ng imbitasyon mula sa pamilyang Feng na nag-aanyaya sa kanila sa handaan para sa kaarawan ni matandang Yi Feng. Sa totoo lang, hindi pa sana siya kasali rito. Palihim lang niyang narinig si Inang Su na may hawak na imbitasyon at nagsasabing, darating din ang anak ni Ambasador Xia. Matapos ang nangyari noong araw na iyon, alam na ng lahat na ako ang anak ni Ambasador Xia. Nang maisip niyang sa wakas ay makikita niya akong muli, wala na siyang ibang inintindi at nagmadaling maghanda. Palihim siyang pumunta sa bahay ng mga Feng para subukan ang swerte. Para tingnan kung makikita niya ako. Ano nang ibig mong sabihing wala akong pakialam? Asawa mo ako. Hindi naman tayo rehistrado at hindi rin natapos ang kasal. Hindi kita asawa. Pagkasabi noon, hindi na siya tumingin pa at diretsong umalis. Kumagat sa ngipin si Song Jingyan at palihim ding sumunod. Alam niyang ganito siya kataranta dahil nagmamadali itong puntahan ako. Matagal kaming pinasyal ni Feng Ziyu kasama si Xia Jiacheng. Bumalik lang kaming lahat ng masayang masaya. Pero pagdating pa lang sa may gate, nakita ko na ang isang pamilyar na anyo. Mula noong tuluyan na akong nawala ng pag-asa kay Su Wanru. Ayaw ko na siyang makita pang muli, kaya likas sa akin na umiwas at dumaan sa ibang daan. Pero napansin agad iyon ni Su Wanru sa harap ko. Sia Oyo, napabuntong hininga ako. Talagang hindi ko pa rin siya naiwasan. Lumingon ako at malamig na tiningnan ang dumating. Likas na lalapit sana si Su Wanru para yakapin ako. Pero nang dalawang lalaking protektado ako, ay mariin siyang naharang. Kung dati iyon, direkta niyang ipapalayas ang mga ito. Pero ngayon, hindi sapat ang katayuan niya para gawin iyon. Bukod pa roon, sa dalawang lalaking iyon, isa pa ang apo ni matandang Yi Feng. Hindi niya talaga kayang banggain iyon. Bakit mo hinahanap ang kuya ko? Tungkol sa mga ginawa noon ni Su Wanru sa akin. May narinig na rin siya tungkol doon. Noong pabalik na sila sa bansa, paulit-ulit pa siyang pinaalalahanan ng ina niya.
na siguraduhing mag-ingat sa mga tao ng pamilyang Su, lalo na kina Suwanru at Song Jingyan. Natigilan si Suwanru sa tanong na iyon, binuka niya ang bibig niya, pero ano ba ang sasabihin niya, na pagkatapos ko lang umalis niya nalaman ang tunay niyang nararamdaman, at saka lang niya naisip na gusto niya akong bawiin. Tungkol naman kay Song Jingyan, maaari rin naman niya itong palayasin. Tutal, hindi naman sila rehistradong kasal. Napilitan siyang lumunok, nakatitig siya sa akin sa likod ng dalawa. 6 na buwan lang kaming hindi nagkita. Pero mas maganda na ang kalagayan ko kaysa noong nasa pamilyang Supa ako. Ang mga matang dati ilaging malungkot, ngayon ay punong-puno na ng liwanag. Xiao Yu, alam kong nagkamali ako. Hindi kita dapat rinato ng ganoon. Akala ko noon hindi kita gusto. Pero nang umalis ka saka ko lang naintindihan na ikaw ang taong tunay kong gusto. Tungkol naman kay Song Jingyan, ginamit ko lang siya bilang kasangkapan para pagsilusin ka. Kaya pwede mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Para siyang asawang maraming taon nagkamali bago natauhan, na nagmamakaawa sa kapatawaran ng sariling asawa. Sayang nga lang, hindi naman ako asawang tatanggap agad dahil lang nagsisisi na ang asawa. Habang pinakikinggan ko ang sinabi niya, punong-puno ng panunuya ang loob ko. Pero hindi ba sinabi mong kapatid lang ang turing mo sa akin? Sinabi mong hindi ako dapat magkaroon ng ganoong damdamin para sa iyo. Sinabi mong kapag nabunyag tayo, mapapahiya ang pamilyang Su. Ginamit mo si Song Jingyan bilang kasangkapan para itulak akong umalis. Hindi ba't natupad ko lang ang gusto mo? Ikaw naman talaga ang may kagagawa ng lahat ng ito. At ngayon, ikaw rin ang nagsisisi. Suwanru, saan ba may ganitong kagandang bagay? Ang sunod-sunod kong mga salita ay nagpanginig ng bahagya sa mga daliri ni Suwanru. Noong una, ang iniisip lang niya ay putulin agad ang pagkagusto ko sa kanya. Kaya walang pakundangan niyang nasabi ang mga malulupit na salitang iyon. Akala ko noon, wala na akong pakialam sa mga nangyari noon. Pero nang muli kong makita si Suwanru at marinig ang mga alaala sa mga salita niya, ang mga nakaraan na matagal nang nailibing, biglang sumiklab muli sa puso ko. Suwanru, hinihiling mong bigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero bakit hindi mo rin ako binigyan ng pagkakataon? Noong nahulog ang sasakyan natin sa bangin, noong nagmamakaawa ako sa iyo na gamitin sa akin ang espesyal na gamot para mailigtas ang dalawang paa kong ito, bakit hindi mo ako binigyan ng pagkakataon? Hindi mo ako binigyan ng pag-asa. Sa huli, halos matumba na ako sa pagsasalita at walang tigil ang pag-agos ng luha ko. Puno ng pagtutol at puot ang mga mata ko. Magkakilala na kami ng buong 15 taon. Alam na alam niya na ang mga paa kong ito ay parang pangalawang buhay ko. Pero ipinahawak pa rin niya sa doktor ang espesyal na gamot. Kay Song Jingyan na hindi naman talaga nangangailangan nito. Pagkatapos noon, ilang sunod-sunod na bangungot ang napanaginipan ko. Nang marinig ni Xia Jiacheng ang paglalabas ko ng sama ng loob, may pag-aaruga niya akong inalalayan. Umiling ako at ipinagpatuloy ko kay Suwanru. Pagpunta ko sa Amerika, napakarami kong naisip. Totoo ngang masyado pa akong bata noon. At ang buong isip at puso ko ay gusto lang na makasama ka. Kaya hindi ko naisip ang mga kahihinatnan. Kung galit ka sa akin at may sama ka ng loob, naiintindihan ko. Pero bukod sa lihim na paghanga sa'yo, wala naman akong ibang ginawa. Pero bakit mo ako kinamuhian ng husto? Na gusto mong hindi na ako makapagmaneho ng race car habang sinasabi mong aalagaan mo ako habang buhay. Sa tingin mo, kapanipaniwala ba yan? Piliting pinipigil ni Suwanru ang paghinga niya. Pero ang mga salita ko ay parang isang matalim na kutsilyo na walang awang hinihiwa ang puso niya. Hindi niya alam kung paano sasagot. Noon, hindi niya talaga namalayan ang sariling damdamin niya. Ang iniisip lang niya, sa ganitong paraan ay susuko na ako sa kanya. Kaya niya nasabi ang ganoong mga salita. At saka, noon ay malapit na siyang ikasal kay Song Jingyan. Hindi rin niya alam ang totoong pagkatao ni Song Jingyan. Pakiramdam niya, kahit hindi na ako makalabas para magtrabaho. At manatili na lang sa bahay, kaya naman niya akong buhayin. At siguradong hindi rin ito indahin ni Song Jingyan. Ngayon, nagbago na ang lahat. Hindi na niya kayang sambitin muli ang ganoong mga salita. Bahagya akong lumingon sa likuran niya. May isang taong nakatago roon ng patago-tago. Sa isang tingin pa lang, si Song Jingyan iyon. Naalala kong siya ang tunay na maisala kung bakit naputol ang mga paa ko. Malamig akong ngumiti, at malakas kong sinabi, ano ang ginagawa mo riyan? Paglingon ni Suwanru, biglang dumilim ang mukha niya. Sinusundan pala siya ni Song Jingyan. Umuwi ka. Sa totoo lang, nang marinig ni Song Jingyan ang mga sinabi niya, sumama na ang loob niya. Ngayon, dahil pinagalitan siya ng ganoon, hindi na rin siya nagkubli pa. Tumayo siya at lumapit. Gusto niyang kumapit sa braso ni Suwanru, pero mabilis siyang iniwasan ng babae. Nagingit-ngit siyang tumingin sa akin. Sinuri ako mula ulo hanggang paa. At sa huli ay huminto ang tingin niya sa mga paa ko. Hindi ba dahil sa'yo? Muntik nang makuha ng club namin ang sponsorship ng pamilyang Feng. Maayos naman sana ang ensayo. Pero biglang pumasok ang coach at sinabing naudlot ang sponsorship. Nang magtanong kami sa kalang namin nalaman na dahil pala hindi ka na makakapagkarera, hindi mo na maatim na umunlad ang club. Kaya pinakansela mo sa pamilyang Feng ang sponsorship. Xiao Yu, talagang kasing selfish ka pa rin gaya ng dati. Tumahimik ka. Talagang napakaganda ng pagpapalaki ng pamilyang Su. Ano nang pinagsasasabi mo? Hindi na rin inalintana ni Suwanru ang kalagayan ng katawan niya. At sinampal siya. Sa lakas ng sampal, bumagsak sa lupa si Song Jingyan. Namagaat na mula ang mukha niya. Kung hindi ka marunong magsalita, manahimik ka na lang.
wala namang mag-aakalang pipi ka. Napakilos si Suwanru para habulin siya, pero itinulak siya ni Song Jingian at bumagsak siya sa lupa. Wanru, ako ang asawa mo. Paano mo nagagawang bawiin ang iba? Bumagsak si Suwanru sa lupa. Kumalat sa sahig ang dugong iniwan ng dinadala niya sa sinapupunan. Doon lang naalala ni Song Jingian na buntis siya. Nagpanik siya at dali-daling tumawag ng ambulansya. Dinala si Suwanru sa ospital. Pagkarinig ng balita, nagmadaling pumunta si Sumu sa ospital. Mariin niyang sinampal si Song Jingian sa mukha. Hindi na niya napigilan ang sarili at unang beses siyang nagmura. Bakit ka pa lumabas para maghasik ng gulo? Maayos namang nasa bahay si Sumu noon. Nang biglang tumakbo papasok ang mayordomo. Sabi nitong na ospital si Suwanru. Nangamba siyang may mangyaring masama kay Suwanru at sa apo niya. Kaya agad siyang nagpunta sa ospital. Pero sakto namang nakasalubong niya sa pintuan ng ospital ang utusan ng pamilyang Feng. Doon lang niya nalaman kung anong katangahang ginawa ni Song Jingian. Hindi na ako ampo ng pamilyang Su ngayon, kundi anak na ako ng isang diploma. Ngayon, bagsak na ang katayuan ng pamilyang Su. Hindi nila kayang banggain iyon, lalo na nang nagmumura si Song Jingian. Nandoon mismo sa tabi ang apo ng pamilyang Feng. Ang inutusang dumakip kay Suwanru noong huli ay mismong tauhan ni Feng Ziyu. Pagkalamang ayos lang ako. Marahas na itinaas ni Sumu ang kamay niya at sinampal siya. At sinampal din niya si Suwanru. Ano na ba ang katayuan mo ngayon? At ano na rin ang katayuan ni Xiaoyu ngayon? Naglakas loob ka pang hanapin siya. Suwanru, sa lahat ng ginawa mo noon, sa tingin mo ba mapapatawad ka pa niya? Alam ko na ang dapat kong gawin. Ikaw talaga ang ikamamatay ko sa galit. Sa halip na gumaan ang loob ni Sumu sa sinabi niya, lalo pa niyang napahigpit ang hawak sa dibdib niya. Pagkasabi noon, hindi na rin siya tumingin sa kanila. Lumabas siyang nagingit-ngit sa galit. Tigilan mo ang mga isip na hindi mo dapat iniisip. Wala na ang bata, wala nang susunod pa rito. Para sa kanya, napakabuting bagay ng pagkalaglag na ito. Ngayon, makakaganti na siya ng wala ng anumang alalahanin. At malaya na siyang habulin ako ng walang iniisip. Nang makita ang pagdilim ng mukha ni Suwanru, nanggigigil si Song Jingian. Sa araw ng kaarawan ni matandang Ginoong Feng, nagdatingan ang napakaraming bisita. Pagkaabot ko ng regalo, tumayo ako sa isang tabi kasama si Xia Jiacheng. Mahina kaming nag-uusap tungkol sa balak naming pumunta sa templo. Medyo malamig sa bundok na iyon. Tandaan mong magsuot ng mas makapal na damit. At may vegetarian na pagkain naman sa bundok. Tubig at biskwit lang ang dalhin mo. CJ! Bigla kong napansing may anino sa harap ko. Tumingala siya. At nakita niya si Suwanru na nakatayo sa harap namin. Anong ginagawa mo rito? Pupunta ba kayo sa templong nasa bundok sa labas ng syudad? Hindi ko alam na mahilig ka palang makinig ng palihim. Tinamad akong patulan siya. Hinila ko si Xia Jiacheng at naglakad kami sa kabilang panig. Gusto sanang humabol ni Suwanru, pero may ibang lumapit sa kanya. Sa buong handaan, wala na siyang naging pagkakataong makausap pa ako. Sa templong nasa bundok sa labas ng syudad, unti-unti nang luminaw ang langit, at lalo pang kumapal ang hamog. Malalaking kumpol ng maputing ulap at hamog ang umaangat, at bumalot sa buong daan. Dahan-dahan kaming naglalakad ni Xia Jiacheng sa batong daan. Paunti-unti kaming umaakyat patungo sa templong nasa tuktok ng bundok. Sa di kalayuan, maririnig ang banayad na awit Budista, at umaalingaw ang malayong tunog ng kampana. Sa loob ng templo, nagtataas ang mga sinaunang puno ang makikita, at puno ng lumot ang mga batong sahig. Humahuni ang mga nalalaglag na dahon sa ihip ng hangin. Nanginginig ang tansong kampanang nakasabit sa dulo ng bubong. Huminga ako ng malalim, at umupo sa batong upuan sa isang sulok. Pinanood ko si Xia Jiacheng na parang isang batang mausisa. Tingin dito, tingin doon. Dapat sana ay isang napakagandang sandali iyon. Pero naantala iyon sa pagdating ni Suwanru. Talagang parang multong hindi maitaboy. Iyon ang unang pumasok sa isip ko nang makita kong palapit si Suwanru sa akin. Iyon ang una kong naging reaksyon. Xiaoyu, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Ayaw ko sana siyang kausapin, pero naisip kong babalik na ako sa Amerika. Paano kung magpilit pa rin siya at sundan ako roon? Mas mabuti nang samantalahin ko ang pagkakataong ito para malinawan siya. Kaya imbes na tumayo, naupo ulit ako sa pwesto ko. Sige, ano ang pag-uusapan natin? Kumislap ang munting tuwa sa mga mata ni Suwanru. Akma na sana siyang umupo sa tabi ko, pero bigla akong tumayo at naglakad palabas. Huminto lang ako nang makarating sa ilalim ng isang punong bodhi, at tiningnan ko si Suwanru na sumunod sa akin. Nagmamadali ako, kung may sasabihin ka, sabihin mo na agad. Huminga ng malalim si Suwanru, at sinabi niya lahat ng gustong sabihin nitong nakaraang kalahating taon. Sinabi niyang hindi niya kailanman nagustuhan si Song Jingian, at ang pakikipagkunwari niya rito ay para lang tuluyan akong sumuko. Sinabi rin niyang tungkol sa pananakit sa akin ni Song Jingian. Wala raw talaga siyang alam, kaya noong oras na iyon, si Song Jingian ang una niyang naisip na iligtas. Tutal, sa panahong iyon, si Song Jingian ang nobyo niya. Sinabi rin niyang nagpakasal lang sila pero hindi nagparehistro. At aksidente lang ang batang iyon. Ayaw raw talaga ni Sumu ng bata. At ngayon, nakunan na siya. Palalayasin niya agad si Song Jingian. Sa madaling salita, umaasa lang siyang lilingon akong muli na maibalik namin ang dati. Sa unang pagkakataon, sinuri kong mabuti ang babaeng nasa harap ko. Mukha naman siyang gaya pa rin ng dati. Pero bakit? Pakiramdam ko, napakailap na niya sa akin. Suwanru, kahit ano pa ang dahilan mo. Sa pakikipagrelasyon mo kay Song Jingian, totoo pa ring nasaktan mo ako. Kung si Song Jingian lang, wala naman talaga siyang lakas ng loob na saktan ako. Ang pinanghahawakan niya lang ay ang pagkonsinti mo. Ikaw ang unang lumayo sa akin.
Nagpabaya sa akin at sinaktan ako. Kaya natuto rin siyang saktan ako kasama mo. Sa totoo lang, bagay kayong dalawa. Namutla ang mukha ni Suwanru. Hindi niya kailanman inasahan. Nasasabihin kong bagay siya at si Song Jinyan. Pero hindi naman niya talaga gusto si Song Jinyan. Lalo na nang malaman niya ang tunay nitong mukha. Mas lalo niya itong kinasuklaman. Hindi ko na siya pinayagang magpatuloy pa. Ikaw ang unang nagtulak sa akin palayo. Ang unang nagpawala ng pag-asa sa akin ay ikaw. Totoo, dati gustong gusto kita. Dahil noong dumating ako sa pamilyang Su, ikaw ang unang taong naging mabuti sa akin. Halos sinakop mo ang buo kong kabataan. Kaya nagkaroon ako ng gusto sa iyo. Pero nang itulak mo ako palayo, at nakita ko ang mundo sa labas, saka ko lang naunawaan na hindi ikaw lang ang kailangan ko. Napakarami ninyong kasuklam-suklam na ginawa ni Song Jinyan. Ngayon, gusto mong magsimula ulit, at basta nalang lampasan ang mga nangyari, para makipagbati akong muli sa iyo. Impossible iyon. Dahil sa inyo, hindi na ako makakarera kailanman. Hanggat sumasakit pa ang binti ko, hindi ko kayang magpatawad. Suwanru, minsan napakasarili mo. Kahit sa panlabas, parang iniisip mo ang lahat. Pero sa totoo lang, sarili mo lang ang iniisip mo. Para itulak mo ako palayo, nagpanggap kayong totoo ni Song Jinyan. At ngayon, para mabawi ako, sinasabi mo namang hindi mo kailanman minahal si Song Jinyan. Sa isip mo ba, kasangkapan mo lang siya? Malinaw na sinabi mo noon na ako ang unahin mo. At ikaw, Suwanru, na hindi ako sasaktan kailanman. Ikaw ang unang sumira sa pangako. Bakit mo isiping lilingon pa ako at patatawarin ka? Ang sunod-sunod na katotohanan ay nagpikit sa kanya ng marahan. Naging napakahirap bigkasin ng mga salitang gusto niyang sabihin. Kumalat ang pait sa kanyang bibig. Bigla niyang naalala ang matagal ng nakaraan. Noong gabing hindi ako makatulog sa takot. Naupo siya sa tabi ng kama habang hawak ang isang teddy bear. At kinuwentuhan niya ako ng pampatulog. Sa dulo ng kwento, inilagay niya ang teddy bear sa tabi ng unan ko. At buong tatag niyang sinabi, poprotektahan ka ni ate habang buhay, gaya ng teddy bear. Hindi ka sasaktan. Ikaw ang palaging unang pipiliin ni ate. Inaalo mo lang ako, ate. Hindi mag-pinky promise tayo. Kung sasaktan talaga ako ni ate balang araw, hindi na kita papansinin habang buhay. Tahimik na pumatak ang luha mula sa gilid ng kanyang mga mata. Muling iminulat ni Suwanru ang mga mata niya at tumingin sa taong nasa harap niya. Pero tumalikod akong tuluyan at naglakad pababa ng bundok. Xiaoyu. Bahagya akong napatigil pero hindi ako lumingon. Wala na ba talaga tayong pag-asa? Diretso akong naglaho sa paningin niya nang hindi lumilingon. Sa wakas, napahagulgol si Suwanru habang tinatakpan ang mukha niya. Parang, sa mga mata ni Song Jinyan, wala nang galit o sama ng loob. Puro lungkot na lang ang natira. Noon, para makakapit sa mataas na sangang si Suwanru, ginawa niya ang lahat ng kasamaan. Nawala patuloy sa kanya ang nag-iisang ako na naging mabuti sa kanya. Pagkatapos niyang hirap na maging inggit ng lahat na perpektong manugang, nadiskubre niyang ang babaeng minahal niya ng taos puso, ay matagal nang may ibang nakatira sa puso nito. Puno ng pagkalito at kawalan ng magawa ang mga mata niya, lalo na matapos niyang marinig ang usapan namin. Saka lang niya tuluyang naunawaan. Si Suwanru ay walang minamahal na kahit sino. Sarili niya lang ang mahalaga sa kanya, at ang mahigit 4 na taon niyang ibinuhos, ay nauwi sa wala. Tinangay ng hangin na parang alikabok. Alam niya mismo, na kung mas malinaw lang ang isip niya, dapat na agad niyang iwan si Suwanru, at iwan ang pamilyang Su. Pero ngayon, itinakwil na siya ng pamilyang Song, at hindi rin siya gusto ni na Sufyu at Sumyu. Ang tanging kaya niyang gawin, ay kumapit ng mahigpit sa babaeng nasa harap niya. Kaya pinigil niya ang lungkot niya, at tumingin kay Suwanru ng may pag-asa. Gusto niyang hawakan ang kamay nito. Wanru, nandito pa ako para sa'yo. Mamuhay tayo ng maayos, pwede ba? Pero si Suwanru, gaya ko kanina, ay umalis nang hindi man lang siya nilingon. Nawasak ang huli niyang munting pag-asa. Alam niyang wala na talagang pag-asa. Matagal akong naghintay sa airport, bago ko tuluyang nakita ang nagmamadaling si Xia Jiazhang. Saan ka nagpunta? Bakit ngayon ka lang dumating? Dumaan lang ako sa ospital para manood ng isang katatawanan. Anong katatawanan? Si Song Jinyan dahil napalitan ng galit ang pag-ibig. Itinulak si Suwanru sa daan sa bundok, kaya nagtamo ito ng maraming balik dahil hindi agad nakapagligtas. Naputulan na lang ang 2 paa. Tungkol naman kay Song Jinyan, dahil nadulas siya at bumagsak. Nasira rin ang 2 paa niya. Pagkarinig nito, agad na nahimatay sa galit si Sumu. Si Sufyu naman, inutusan agad ang mayordomo na pagkatapos nilang ma-discharge, palayasin silang 2 sa bahay, at pabayaan na lang silang mamatay o mabuhay. Sayang nga lang, hindi pa man sila nakakalabas ng ospital. Nagsuntukan na naman sila, at pareho silang gumulong pababa ng hagdan. Pareho silang naging vegetative state. Masaya ba ako? Ano bang kinalaman ko roon? Paalis na ang eroplano. Matutulog na muna ako. Hindi ko man lang siya pinansin. Ipinikit ko ang mga mata ko. Pumati sa kalangitan ang eroplano, at naglaho sa mga ulap.